Hanggang sa makita ng mag-asawang mayaman na nagugutom na ang kanilang anak. Doon lang nila natuklasan na noong nagdiborsyo sila 20 taon na ang nakalipas, naiwan pala nila ang kanilang anak sa harap ng Civil Affairs Bureau. Lumabas na noong nagdiborsyo sila, akala ng bawat isa na kasama ng isa ang bata. Kaya naman, ibinigay ng lalaki ang buo niyang atensyon sa kanyang karera. Sa huli, naging isang makapangyarihang CEO siya na may bilyong-bilyong ari-arian. Ang babae naman, hindi rin nagpahuli, sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap at pambihirang talento. Naging 7-star battle armor ng gusali, nang malaman nila ang miserableng kalagayan ng kanilang anak sa mga nakalipas na taon. Na ang buhay nito ngayon ay mas masawal pa sa isang aso. Puno sila ng pagsisisi, agad nilang ginamit ang kanilang makapangyarihang koneksyon upang sa buong lungsod magsagawa ng isang malawakang operasyon sa paghahanap ng kanilang anak. At ang kanilang anak, mula noong 5 taong gulang, nailangan na lang mamulot ng basura para mabuhay. Pagsapit ng 20 taong gulang, naging isang bihasang tagapagbuhat ng ladrilyo sa construction site. Sa pamamagitan ng kanyang masisipag na kamay, hindi lang niya nabubuhay ang sarili niya, kundi pinasan din niya ang responsibilidad na pagpapaaral sa kanyang kasintahan sa kolehiyo. Ngunit hindi alam ng lalaki, ang kanyang kasintahan ay isang ganap na gold digger. Nang palihim, nakipag-date na pala siya sa anak ng pinakamayamang tao sa lugar. Para magyabang, naghanda pa siya ng isang magarbo na seremonya ng pagtatapos. Balak niyang ipahayag sa harap ng lahat ang pagkakakilanlan ng kanyang bagong kasintahan. Nang malaman ito ng lalaki, agad siyang nagpaalam sa foreman niya ng kalahating araw na bakasyon. Nagmamadali siyang nagpunta sa seremonya ng pagtatapos ng kanyang kasintahan. Pero hindi niya inaasahan. Pakita pa lang niya, sinalubong na siya ng tahasang pagkadismaya ng kanyang kasintahan. Anong ginagawa mo dito? Second Master, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na magkakaroon ka pala ng graduation party? Si Xiao pa ang nagsabi sa akin. Nagkakasayahan ako kasama ang mga kaklase ko, tapos ikaw, isang construction worker, pupunta dito. Nakakahiya kaya? Cheng Xian, pinapahiya mo ba ako? Pero hindi pinansin ng lalaki ang sinabi nito. Masayang inilabas ang kwintas na perlas na binili niya gamit ang isang buwang sahod. Gusto niyang surpresahin ang kanyang kasintahan. Pero ang kasintahan niya ay mukhang nandidiri. Itinapon niya ang kwintas sa lupa. Agad na nakuha ng eksenang ito ang atensyon ng maraming bisita. Kasunod nito, walang pakundangang pinaalis ng kasintahan ang lalaki. Sa sandaling iyon, nagmamadaling dumating sa eksena ang matalik na kaibigan ng kasintahan. Lumapit ang matalik na kaibigan sa kanila. Ipinaliwanag na siya ang nagpatawag sa lalaki. Hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng paninisi mula sa kasintahan. Galit na sinabi ng kasintahan. Ang mga taong tulad ng lalaki na ito na hindi man lang nakapag-aral ay walang karapatang dumalo sa graduation ceremony ko. Pinapaalis niya agad ito. Sa puntong ito, lumapit din ang mga kaklase ng kasintahan para magtanong kung ano ang nangyayari. Walang kahihiyang sinabi ng kasintahan. Ang lalaki ay isa lang construction worker na napadpad sa maling kwarto. Gusto sanang magsalita ang matalik na kaibigan para ipagtanggol ang lalaki. Pero pinigilan siya ng kasintahan. Nagbanta pa ang kasintahan ng masama. Hindi ko kailanman makikilala ang mga low-class na tao na tulad ng lalaki na ito. Pero hindi alam ng kasintahan. Ang ama ng lalaki ay ang pinakamayaman sa mundo. Ang kanyang ina ay isang sikat na 7-star general sa gusali. Ngayon ay bumalik na sila sa bansa, para lang mabawi ang 20 taon na pagkukulang nila sa pagmamahal sa kanilang anak. Tang walang kamalay-malay na lalaki ay naghahanda ng umalis sa lugar na malungkot. Nang marinig niya ang kanyang kasintahan sa entablado na masiglang nagpapasalamat sa isang tao. Kinabahan ng lalaki, akala niya siya ang tinutukoy ng kasintahan. Pero sino ang mag-aakala? Sa susunod na segundo, siya na ang magiging boyfriend ko. Qin Tianlong, Young Master Qin. Kiss, kiss, kiss. Luye, anong ibig sabihin nito? Boyfriend mo siya. Sino ako? May sakit ka ba? Construction worker. Oo nga, maghahalikan na ang magkasintahan. Ano naman sa'yo? Ano naman sa'yo? Zhao Royan, kasintahan ko siya. Ha ha ha. Nang makita ito ng CEO, tinanong niya ang babae. Totoo ba ang sinasabi ng lalaki? Hindi inaasahan, agad na sinabi ng babae na nagsisinungaling ang lalaki. Nagsinungaling pa siya na ang lalaki ay isa lang sa mga nanliligaw sa kanya, at ang lalaki ang nag-asyong. Sinabi pa niya na hindi niya ito sinagot kailanman. Ang anak ko ay nagtapos ng doktorado, isang top student, at malapit nang magtrabaho sa hurricane group ng ama ni Young Master Qin. Napaka-promising ng career niya. Tapos siya, isang hamak na construction worker, mangangarap ng ganito. Ay nako, bakit mo naman sinasabi yan? Sa mga nakalipas na taon, kung hindi dahil sa masipag na pagtatrabaho ni Luyang para kumita ng pera para sa tuition ni Royan. Para sa medical expenses mo, mabubuhay pa ba kayong dalawa rito? Ji Shiyang, matalik kitang kaibigan. Bakit kinakampihan mo ang construction worker na to? Ano, may something ba kayong dalawa? O pa nga ang masama? Naku, maliwanag na sa akin. Kayong mag-ina, ginagamit niyo lang ako, tapos pagkatapos, kakalimutan niyo na ako. Sige, sa mga nakalipas na taon, nagpakatanga lang pala ako. Zhao Royan, mula ngayon, tapos na tayo. Bahala ka, umalis ka na nga.
Aalis ako. Sa mga nakalipas na taon, ang binayaran kong tuition mo, ang binayaran kong medical expenses ng nanay mo. Umabot na ng at least 200,000. Lahat yan pinaghirapan ko. Halika, ibalik mo sa akin ang pera. Ibalik ang pera mo, sige. Ito, isang shot ng Amalfi Liquor para sa'yo, worth 500,000. Bayad na tayo, HMMPH. Chairman Lu, may resulta na po. Ang young master po ay may kasintahan na ilang taon na. Kasalukuyan po silang nasa Pahua Hotel natin, para sa kanyang graduation party. Apakabagal, ako ang unang nakahanap sa anak ko. Maghanda agad para sa dowry. Sumunod kayo sa akin sa hotel. Ngayon ko mismo iaayos ang kasal ng anak ko. Ang 20 taon kong pagkukulang. Xingfeng, maghanda ka agad ng pinakamagandang dowry para sa akin. Hindi ako papayag na matalo sa matandang yan. Sa harap ng anak ko. Opo, HMMPH. Sa kabilang banda, ang matalik na kaibigan ay tinulungan lang ang lalaki sa pamamagitan ng pagsasalita ng ilang salita. Pero binaliktad pa ng babae ang sitwasyon. Sinabi niya na dahil kinakampihan ng matalik na kaibigan ng lalaki, siguradong may lihim silang relasyon. Sinabi rin ng CEO na bagay silang dalawa. Dahil sa galit, gusto na sanang suntukin ng lalaki ang dalawa. Sa puntong ito, pinigilan siya ng matalik na kaibigan. Pagkatapos, sinabi niya na makapangyarihan ng pamilya ng CEO dito, hindi nila ito kakayanin. Pagkatapos sabihin ito, akmang aalis na ang matalik na kaibigan kasama ang lalaki, pero pinigilan sila ng CEO. Pagkatapos, tinawag niya ang mga bodyguard. Sunod, pinapaluhod niya ang dalawa para humingi ng tawad sa kanila. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Oh, akin na yan. Akin na yan. Ang mag-asawa sa picture na to. Baka ikaw tong useless na to. Alam ba nila na basura ang buhay mo ngayon? Ha ha ha. Young Master Chin, hindi mo alam, ang mga magulang ng useless na to ay nagdiborsyo 20 taon na ang nakalipas. Itong si Luyang na to, ay isang ulila na walang may gusto. Oo nga, narinig ko na ang mga magulang ng useless na to ay mga dukharin lang. Ang isa naghuhugas ng plato sa ibang bansa. Ang isa naman naglilinis ng toilet sa ibang bansa. Ha ha ha, ulitin mo nga, ibalik mo sa akin ang picture. Gusto mo, sige. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Gusto mo ba? Kung ganun, pupunitin ko na ito ngayon, huwag. Huwag mong punitin. Chairman He, napaalam ko na po kay Jiang Cheng ang 3,000 niyang tauhan. Nakahanda na po ang bilyon-bilyong dowry. Sabay-sabay na po tayong bumalik sa campus. Sige, sa pagkakataong ito, babawiin ko talaga ang 20 taon na pagkukulang ko sa kanya. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa General? 5 minuto na lang po. I-activate ang pinakamataas na level lockdown ng gusali. Bigyan niyo ako ng daan. Sino mang hamarang sa pagtatagpo namin ng anak ko, papatayin ko. Umalis kayo. Huwag po, huwag po, huwag po. Sabi mo luluhod ka, edi lumuhod ka. Luyang, napakaduwag mo talaga. Hindi ka karapat dapat maging lalaki. Ngayon, pwede mo na bang ibalik sa akin ang picture? Ganyan ka ba humingi ng pabor? Nakikiusap ako sa'yo, ibalik mo na sa akin ang picture. Ito lang ang tanging bagay na iniwan sa akin ng mga magulang ko, Ay nako, lakasan mo ang boses mo, hindi kita marinig. Nakikiusap ako sa'yo, ibalik mo na sa akin ang picture. Sige, ito na. Huwag mong punitin, 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 sabi ko sa'yo, bagay sa'yo yan. Papa. Mama, ha ha ha. Ha 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 ha. Papa, ha ha ha. Mama, ha ha ha. Hindi mo ba gustong makipag-usap sa mga magulang mo? Ay, umatras. Kayong pamilya, ibalik mo sa akin yan. Tigilan nyo yan. Anak. Tatay. Nanay. Anak. Tatay. Nanay. Sila nga kayo. Anak, sa wakas, bumalik na kayo. Bumalik na. Nanay, bumalik na. Kayo ang mga magulang ng paborito ni Luyang, di ba? Ang anak mo ay parang palaka na gustong kumain ng gansa, isang mabahong nagbubuhat ng bato, na nananakit sa anak kong babae. Agad niyo siyang dalhin sa akin.
Ano ka bang klase ng tao na naglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganyan? Ginoong Lu, siya ang kasintahan ng batang Ginoo, na ina. Kaya't siya ay iyong ginan. Para sa panghabang buhay na kaligayahan ng aking anak, kailangan kong magtiis. Dapat akong magpakitang gilas sa harap ng aking anak, ng maayos. Ibigay mo itong cute na ito, sa kanya. Ay naku haha, ay naku, kaibigan. Tingnan mo ang gulong nangyayari, di ba? Bumalik ako ngayon, para dito. Ang dalawang bata na ito ay pinagsusuggestion ng kasal, na handa na ako sa dala ng kabagay. Ang kapatid na iyong magulang. Ano, huwag nating pansinin siya. Ako'y nanay ni Xiaoyang. Naghanda rin ako ng bigay na kasal. Ngayon, ako na ang magdedesisyon. Tayo na lang dalawa, ang mag-aayos ng kasal ng mga bata. Si Ishan, ako ang ama ni Xiaoyang. Ang usapan ng kasal ng ating anak, alin ba ang babae, na magiging punong pamilya? Lu Zheng, talaga't nagpakasal na kami. Hindi ka ba nakakapagpas siya ng sarili ko? Sasabihin ko sa iyo, ang anak ay ako, nagdala ng 10 buwan buntot pa, anak na lalaki at asawa. Sa araw ng kasal, nang magtatangon ng tsaa, nagtanghalian muna kayo sa akin. Ay, sapat na, kayong dalawa kong mahinhin. Tapos na ang away ninyo. Paano pa kayo magkasal? Tunay lang ngunit si Luyang naging ito. Hindi pa nga kaya akong magpakasal. Anak na babae. Anong kahulugan ito? Sino ang anak na babae mo? Ipapakita ko sa inyo. Si Luyang naging ito. Hindi pa nga kaya akong mag-alis ng paa. Ang tunay kong boyfriend ay si Qing Xiao. Anak, ano bang nangyayari dito? Tatay, nanay, huwag na kayong magtanong. Itong mga taon, isipin niyo na lang na ako. Nabulad na sa mata, hindi mo nakita. Siya si Zhao Royan, isang babaeng mahilig sa material na bagay. Terror na. Tara, sandali, bakit tayo alis? Nagmamalaki siyang mga api sa akin. Anak ni Zishan, tingnan ko nga, kung sino talaga ang lumalapit sa paa ng isa. Hindi karapat-dapat, tama. Anak, mag-relax ka. Tatay, tiyak na maghihiganti ako para sa'yo ngayon. At ibabalik ang katarungan, para sa mga nanakit sa'yo. Lahat sila ay magbabayad. Uy. Halika, tingnan nyo, ang cute na bata na ito at ang kanyang mga magulang, na parang nasanay na sa pag-arte. Dami ng tao, para sa palabas. HMPH. Akala mo naman kung sino ka. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa inyo? Isa sa inyo naglalaban ng pinggan. Isa naglilinis ng inidoro. Tingnan mo ang pamilya nyo. Sobrang cute talaga. Buksan ang pinto para sa cute. Nandito na ang mga cute. Ito ang tinatawag na anak ng dragon. Anak ng phoenix. Ang anak ng daga. Ay marunong magbutas. Anong brush ang mga comfort room? Alam nyo ba? Ang tunay na katangian ni Ginoong Amain ay Vicky Vargas, tama ba? Mag-iwan ako ng huling tanong sa iyo. Tama kang sigurado na gusto mong huwag akong tanggapin bilang parte ng pamilyang Lucas. Diyanan ba? Sigurado ako. Hindi lang ako, nandyan kayo sa lugar. Kung may mahanap lang na isang tao, na handang pakasalan si Luyang, na may buwan ng sahod na 3,000, na manggagawa, kaya kung lumungad sa lupa, para dilaan ang sapatos niya, gusto ko sanang tanungin kayo, sino ang gustong sumama? Ako, handa ako. Jay Xiao, ulitin mo yun. Sabi ko, handa akong magpakasal kay El Yang. Xiao. Talaga namang hindi ka mapili, isang amoy buhangin. Handa ka pang magpakasal. Anong masama sa amoy buhangin? Si Luyang ay matapang at mabait. Mula pa sa simula, gusto ko na siya. Kaya lang noong panahong iyon, mayroon siyang pagmamahal para sa iyo. Kaya't kailangan kong lumayo sa kanya, panatilihin ang distansya. Dahil ikaw na ngayon, hindi marunong pahalagahan. Kaya huwag mo akong sisihin. Makatarungang laban na ito. Ayos lang, kayong dalawang lalaki at babae. Walang hiya. Zhao Royan, kung manggahas kang huliin kay Xiao, huwag mong sisihin ako kung hindi ako maganda. Ano ngayon? Gusto mo pang matuto? Bayani na Nagel iligtas ng babae. Sabi ko, maliit na magandang babae. 3,000 lang ang sahod ng mga manggagawang bukid. Kaya mo pa bang tingnan? Kung sa akin lang, mas mabuti pang sumama ka sa akin. Ang tatay ko kasi ay presidente ng Jufeng Group. Sa isang salita ko lang. Hindi na kailangan. Gusto ko lang. Si Luyang ang tao. Wala nang kinalaman kung may pera siya o hindi. Magaling mong napili. Dahil handa kong ilagay ang 5 bilyon na saking sahod para sa inyong sangga, si Vargas. Ngunit ngayon ay tila. Kaya lang ito, ang magandang babae na hindi nabibigyan ng karumal-damalam ng lipunan. Ang makakapagbigay ng kanyang sariling kamangmangan ng pamilya ko. Tama ang sinabi mo. Siya na ang anak na babae ko. Ang manugang na ito'y tinatanggap ko na. Parating na. Ang kamangmangan ko. Ipasa mo dito. Narito pa ako. Isama mo na rin. Ay naku. Talagang gusto kong makita kung ano ang maibibigay ng pamilyang ito na mga dukha bilang handog. Tingin ko, huwag lalampas sa 500 piso. Buti na lang hindi ako nag-asawa kay Luyang na tao. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magsisi. Jiang Lu, nasaan ang aking hantungan? Ibigay ang hantungan. Narito na ang hantungan.
Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ginoom at sumoto, anong nangyari sa aking kasal? Ilagay mo ang aking kasal. Dumating na ang aking kasal. Sandali lang, Ma'am, Papa. Ano kayo ngayon kaya nangyari? Ako at si Xiao, hindi pa natin matutukoy ang relasyon. Paano ka agad napunta sa paggamit ng kasalukuyang salapi? Seryosong anak ka talaga. Ang babae ay nagpakilala na gustong magpakasal sa'yo. Paano ikaw ay hindi kumakbata siya? Sana nga akong kumakbata, pero masyado namang mabilis ang prosesong ito. Ano ba? Sobrang bilis naman. Ay naku, ano ba ang bilis? Ganitong manugang. Kung hindi mo siya agad pakasalan, paano kung may ibang maaga sa kanya? Ayos. Xiao. Sa mga taong ito, hindi naging madali ang buhay ng mga magulang ko. Nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Isa sa kanila ay naglalaban ng pinggan. Hindi na nila kayang bumili ng tiket pauwi para sa akin. Kaya siguro hindi masyadong mahalaga ang kanilang kasuotan. Wala na kasing halaga. Huwag kang mag-alala, hindi kita masasaktan. Tama talaga siya, kung marinig ng anak natin. Una, ako ang pinakamayamot sa mundo. At ikaw ang isang pinuno ng mga generala ng huling bituin. Ngunit inihanda natin. Nananatili sa bansa ng 20 taon. Hindi na kami makikilala ng anak. Ngayon ay mayroon na lamang isang paraan. Anong paraan? Magpanggap na mahirap. Magpanggap na mahirap. Bumaba ka na. Mama at Papa, bakit ganyan ang suot nyo? Nasaan ang handog ninyo? Ano ang gagawin natin? Yung bilyong handog natin, kapag ibinigay na, di ba lahat ay mabubulgar? Anak, tatay biglang naisip na itong dowry, hindi naman ito kailangang ibigay. Oo. Kayo namang dalawa ay may pagmamahalan. Ang dowry at iba pa, hindi naman ganoon kaimportante haha. Mom at Dad, ano bang sinasabi nyo? May pera ba tayo? Ibang usapan yan. Kung may puso ka o wala, ibang usapan yan. Kung hindi nyo, ibibigay ang dowry. Hindi ito pagkakawang wala kay Hoy Miao. Wala lang, Luyang. Hoy Miao. Hindi pwedeng. Ako ay tiyak na hindi papayag na mapag-iwan ka. Mama at Papa, hindi ba't sinabi nyo na naghahanda kayo ng handog? Ihanda nyo na. Sinasabi ko, Luyang, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang handog ng mga magulang mo, tiyak na mga kalakal sa pwesto, nahihiya sila dalawa, nahihiya silang ilabas ito, ano man ang sabihin mo, Jiang Lu. Pakitanggal na ang mga regalo, huwag na huwag itong ipasok, sige. Shane Feng, kunin mo na ang bigay na kasal, huwag mo akong ipahamak, sige. May utos si Ginoong Lu, kanselado ang plano, mabilis na umalis kasama ang bigay na kasal. May utos ang general, nakatakdang kanselahin ang plano, mabilis na umalis na may dalang handog. Hello, Sekretaryo Jiang. Hello. Hindi maganda ang signal. Hindi ko narinig ng maayos. Hello, Deputy Shi. Hindi ko narinig ng maayos, Deputy Shi. Anong sinabi mo? Hindi ko din narinig well. Parang kailangan nating ilagay ang kasuotan. Ilagay natin ang kasuotan. Sige, pumunta tayo. May utos ang general, si Sir Lan. Sumama kayo sa akin. Ilagay natin ang kasuotan. Nagbigay ako ng balita sa inyong magulang. Ang dote ay sapat na kahit ilan ang pera. Mahalaga ang pera dito. Kung hindi ninyo ibibigay ang dote, maaari siyang isasaalang-alang ni Xiao, na hindi ko siya tunay na gustong ikuha sa akin. Hindi ako nagsasabi ng totoo. Ipinakinabibilang ng puso, anak. Hindi kami ayaw na ipakita. Talaga. Wala kaming iprepara ang hangad. Wala rin akong iprepara. Magnanakaw ng pera. Wala kaming iprepara. Anak, alam mo rin pala. Narito ko na, sa ibang bansa, na naglilinis ng banyo, para lang makapagbalik-balik. At makabili ng eroplano. Tapos nawalan na ng lahat ng pera. Anong pera pang regalo ang natitira? Anak. Nagsisilbing pinggan ang nanay sa ibang bansa. Wala rin akong natanggap na pera. Ang perang ito. Gumagamit na lang tayo ng mga artista para magpakatotoo. Anak. Hindi ka ba magagalit sa nanay at tatay natin? Mga inatama. Ano kayo kikilabutan? Ganito, ang perang pang-asawa ko'y aking kinuha ko, at tiyak na gagawin ko kayong lahat na makakatulong sa mabuting buhay. Tunay na ang magandang anak mo ang ama. Anak, dumating na ang dowry. Anong nangyayari dito? Bakit nandito ang tao mo? Bakit nga dinala ang dowry? At ikaw pa ang nagsasalita? Hindi ba pumasok din ang tao mo? Mama, Papa, hindi ba sinabi nyo, hindi ka pang repair sa mga pasalubong?
Ah, naiintindihan ko na, ikaw ang nagbibigay ng isang kagulat-gulat, ha ha ha. Magmadali kang tingnan yan, Xiao. Ano ang pinaghahanda ng mga magulang natin para sa kanilang mga pasalubong? Anak, huwag kang tumingin. Ay naku, nanay, walang anuman. Kahit gaano pa kababa, ang handog ninyo, hindi namin ito sisisihin. Halika, buksan mo na. Buksan, buksan. H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A. Vincent. Sabi ko, Luyang, sabi ng mga magulang mo, ang ibinigay na dowry, ay basang panghuhugas lang. Talagang nahihiya akong ipakita ito. Maganda ang lababo. Gusto ko ito. Kaya, makakapaghilamos. Jiang Lu. Anong nangyari, Boss Lu? Kakatapos lang, natakot akong may mangyaring masama. Inaalala ko sa kanila na palitan ng mga bagay. Lahat ay napalitan na. General, buti na lang may naiwan akong hakbang. Para mapalitan nila ang mga handog. Pinalitan ng iba. Kung hindi ba tayo manghuli? May kinabukasan ang binata. Mom at Dad. Ito na ang inyong inihandang bigay. Ha ha ha. Oo nga. Kumusta? Ha ha ha. Hindi ba maganda? Tingnan mo ang estilong ito. Ang kulay ng bulaklak. Lahat ito ay pinupili ko talaga. Magandang pagpadala. Huwag na lang po iyon sa susunod. Oo. Magsanay kayo muna. Tumigil na kayo. Wala kang kailangan mag-alala, Landong. Nararamdaman kong mabuti ang suporta na binigay sa akin ng pinsan kong lalaki at babae. Masarap talaga ang suporta na ito. Masarap talaga. Talaga namang magandang magulang ang pinsan kong ito. Ang suporta na ibinigay nila, parehong halaga lamang ng ilang piso ang mga ito. Yan na lang, Ivy. Sasapitin ko na rin itong tumawag ngayon. Papakipag-amin kayo ni tatay. Ipapadala ko sa inyo ang aming bigay ng amang ni Chin Xiao. Sigurado akong mas malakas ng 1,000 beses ito kumpara sa inyong. Tiyak na mas maganda kaysa sa dalawang ito. Mahal na mga magulang ng aking iniibig. Mas malakas ito ng 10,000 beses. Umiiyak ka ba, tatay? Nandito ako sa hotel na Richland. Maaari ka bang pumunta? Gusto kong magbigay ng regalo kay Royan. Kailangan yung pinakamahal. Naiintindihan ko, Ginoong Ching. Pupunta ba tayo sa Fagua Hotel? Hindi na. Basta maghanap ka ng kahit sino. Bumili ka ng ilang bagay para sa kanya. Ihatid mo na lang. Yung babaeng hinahanap niya. Hindi naman ito karapat-dapat na puntahan ko. Oo. Ano yun? Si Direktor Lu ng One Way Group, nandito na rin sa Jiangcheng. Nasa Fagua Hotel na ngayon. Tama ba ang balita? Oo. Si Wang, mabilis, pumunta ka sa Fagua Hotel. Bilesen, pumunta sa Fagua Hotel. Oo. Tandaan mo na, magmadali kang humingi ng tulong. Bumili ng pinakamahusay na pasalubong. Ipasa mo iyon, Direktor Chin. Narito ka na ba? Pupunta na kami upang ipagbigay ng pasalubong sa binata, HMP. Yung batang iyon. Hindi siya karapat-dapat, bumalik si Ginoong Lu sa bansa, dahil sa kanya, kasal ng anak, kung may bibigay ko kay Ginoong Lu, ang pinakamahusay na handog, sa oras na iyon, papasayahin ko si Ginoong Lu, hindi ba't makakasama na ako, sa One Way Group. Mula noon, tayo ay magiging matagumpay na, naiintindihan mo ba? Oo, mabilis, punta sa hotel na iyon, Richland Hotel. Sinabi ng tatay ko, siya lang ay lumabas lang ng kanyang opisina, at susunod na siya dito, ang iyong tatay. Kung sino siya? Siya ay isang negosyante. Ito ang dapat ilikhain. Baka makilala ko. Ha ha ha. Isang naglilinis ng inidoro, na nagtatrabaho pa sa mall. Kapag sinabi mo, talagang mapapahiya ka. Ikaw. Naglilinis ako ng inidoro sa mall. Isa na rin yun sa pagpasok sa merkado. Oo. Matandang tao. Dahil tinatanong mo ng taus-puso, sasabihin ko sa iyo, ang tatay ko ay, presidente ng Giant Fortune Group, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Giant Fortune Group. May kaunting alaala ako tungkol dito, Jiang Lu. Ito bang Giant Fortune Group ay palaging humihingi sa atin na makipagtulungan sa maliit na kumpanyang iyon? Tama. Sila yung tinanggihan natin, 10 beses na, ang Lalong Yaman Corporation. Ang matandang bagay ay tumangging tanggapin ang aming Lalong Yaman Corporation. Anong kahit ano ka bang bagay? Papa, anong sinasabi mo? Nagsasalita kang malaking salita. Sinabi ko kay Luyang, pwede mo bang? Ang iyong mga walang halaga ng magulang, ipagmalay mo na lang sana, talagang mapahiwalay ka, lahat kayong mahirap hanggang mabaho na ang pakiramdam. Anak na babae. Ikaw na matanda, dahil sa pagtama sa akin, isang aso na walang pagsuyo, tinamaan ka nga, may problema ba yan? Ikaw, nanay, ang gwapo.
Siyempre. Chinshao. Tingnan mo siya. Ikaw, matandang babae. Kung sinaktan mo ang aking babae, ibig sabihin ay sinaktan mo ako. Mukha ni Chin Tianlong. Ngayon, walang sino man sa inyo ang makakalabas. Tawagin ang tao, naghahanap ng kamatayan. Alam niyo ba kung sino siya? Shang Feng, HMM. Huwag ilantad ang aking pagkakakilanlan. Oo. Shang Feng. Kung may galit ka, labas ka na. Huwag mong galawin ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang pagpatay sa iyong buong pamilya ng sabay-sabay. Gumawa ka na. Tigil. Kayong lahat, sa aming Puhua Hotel, nagmamaingay. Ano bang balak nyo? Shu Tianming, nagiging matigas ka na ba? Isang munting manager. Bakit ka naglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganyan? Ginoong Chin. Ay nako, bakit ikaw ang nandito? Talaga namang bulag ako. Hindi kita nakilala. Anong nangyari? Ang cute naman ito. Mayroon pang kanyang magulang na naroon. Nagduduwaga sila sa paryas ng lalaking girlfriend. Jin, Manager Wex, anong gagawin natin? Paborito kayo ng kamatayan ba? Siya nga'y nagduduwaga kayang tumayo sa mga gawain. Sa paryas ng lalaking girlfriend. Pasok ng tao, ilagay mo siya sa labas. Sir ate ninyo ang kanilang binti, tigilin nyo. Ha? Saan ka galing, batang babae? Kapag sinabi ko ng tumigil, tigil kayo. Tianming, kapag sinusubukan mong ipaglaban sila, minsan, sinabi ko sa tatay ko, na paalisin ka. Tatay mo. Ano bang klase ang tatay mo? Para paalisin ako, umayos ka. Xiao. Huwag mong galawin ang aking manugang. Hahanap ka ng kamatayan. Isa na namang cute na bata ah. Ikaw, cute na bata, hindi ka natatakot mamatay. Sisimulan ko sa'yo. Tawagin ang tao. Saktan mo siya. Inay, mag-ingat ka. Tigil. Anak. Anong problema mo sa akin? Ilagay mo silang lubusang malaya ang aking mga magulang. Ilagay mo silang lubusang malaya. Naririto ka lang ngunit wala kang nangyari. Nagkasala kayo kay Chinshao. Kayo namang mga iyon. Wala kayong makakalabas. Patakbuhin. Sino ba kaya? Lu Zhengli, ang anak ko ay ganito na. Maaari mong tanggapin yan. Hindi na ako makayanin. Buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan. Ano ito? Anong kakatuwang bagay ito? Sino ang pinapangalagaan mo? Gago. Ito ay personal na. Ibinigay ng pinuno ng bansa. Ang bituin ay para sa general ng depensa. 3 bituin. Ang mga guardian angel ng bansa. 5 bituin. Ang mga open level angel. Bilangin mo kung ilang bituin ang mayroon ka. Sa itaas. Ito ang bituin. Anong takot? Ang nanay ni Luyang ay isang baho at halatang halata na. Anong punong general ng bansa? Oh. Sige ka na, anong mangyari sa resulta, kapag nasira ninyo ito? Ngayon ay kukunin ko ang pagkakataon na, anong mga kahihinatnan, na hindi ko kayang, tanggapin, Chin Tianlong. Hindi maganda, nasira ang medalya ng dragon, tiyak na ang general, ay nasa panganib. Agad na magtipon ng tao, agad tayong pupunta sa Jiangcheng. Oo. Pangalawang general yan, si Qin Guoliang ba? Nasa Jiangcheng ang general upang bisitahin ang kanyang anak, nahulog sa panganib, bilang gobernador ng Jiangcheng. Magpasakwap na kayo sa Hotel Puhua, supuin ninyo ang general. Oo. Siya ang tanging babae hukom sa Dacia. Naroon pala si Ginoong White sa Jiangcheng. Ngayon, kung maaari akong makapagpakilala, sa harap niya. Eh di may pag-asa na akong ma-promote. Tao, sumama ka sa akin, patungong Puhua Hotel. Sige. Hindi mo ba sinabing hindi ko kayang tiisin ito? Ano ang mga? Ikaw. Huwag kang magulo. Nandito pa ang anak natin. Kung sakaling malaman ng ating pagkatao, ano na ang mangyayari? Paano kung hindi tayo kilalanin ng anak natin? Masyado nang huli. Nawasak na ang Dragon Medal. Kagawaran ng digmaan sa hilagang rehiyon. Tiyak na may mga tao silang ipinadala. Dapat ay darating na sila. Ay naku, sinasabi ko sa iyo, hindi mo pa rin ito mababago. Yung impulsive na lumang bisyo, nakapagpabagal sa ating sitwasyon. Kailangan natin kumilos ng mabilis. Magmadali kayong umalis. Kayong two old things. Anong inaasikaso ninyo dito? Pasensya na. Ang nanay ng bata. Walang mabuti ang isip. Sa daan, siya'y nakilala bilang isang basura. Dito na lang siya bubuhay. Sinasabi mong hindi maganda ang isip ko. Mga kaibigan, humihingi kami ng tawad. Ngayon ay kami ang may kasalanan. Kung wala ng ibang bagay, kami ay aalis na. Anak, umalis na tayo. Mabilis, umalis na tayo. Huminto ka. Pinayagan ko ba kayong umalis? Gusto ni Chin Shao.
na ang inyong maliit na cute na anak ay nakasakit sa akin at gusto siyang umalis. Kayo dalawa, lumuhad ka, pakiusap, humingi ka ng tawad para sa kanya. Shin Tianlong, ikaw, ang cute mo, ang cute. Sasabihin ko sa'yo, may mas cute pa. Gusto ko talagang ipakita sa'yo, itong cute na ito, nagising ka ngunit nakatingin ka sa iyong mga magulang. Nakakalat ang kanilang anyo habang sila'y nakakuwan sa aking mga paa. Senyor Shu. Puno. Magmadali na nga kailangan nilang ilagay sa ilalim. Magkuwan, bigyan mo ng puna at maghingi ng paumanhin si Chin Shao. Mabilis. Tigil. Tigil. Inutusan kitang pamahalaan ng hotel para sa akin. Ganito mo ba pinamamahalaan? Kaguluhan. Ano bang nangyayari? Ginoong G, may mga hindi ka alam. Itong mga manggagawang booking, nagdadala ng mga ladrilyo, kasama ang kanyang mga cute na magulang. Sinira ang sinusalo ng kasintahan ni Chin. Di ba tama lang na ipatawag ko, para palayasin sila? Ganoon ba? Ginoong G, mayroon ba kayong gustong sabihin sa akin? Pahintulutin mo ang aking mga magulang, at ang aking kasintahan, pahintulutin silang umalis. Ano? Anong sinabi mo? Siya iyong kasintahan. Tama yan. Alam mo ba ang kanyang pagkakakilanlan? Pagkakakilanlan, tama. May utang pa siya sa akin ng 50 milyon. 50 milyon. Sigurado ka bang gusto mo pa ring pakasalan siya? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi. Nangako ng lahat ng galit sa akin. Walang sinabi kay Puyaw. At sumang-ayon na mag-asawa ako. Kung susuko na lang ako ngayon, 300 milyong dolyar. Ano pa kaya akong lalaki si Luyang? Puyaw, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong kumita ng pera. Ang 50 milyon. Babayaran nating dalawa. Ayos lang. Ang anak natin ay isang tunay na lalaki. Mayroong katangian nating dalawa. Ha ha ha. Ganoon. Ha ha ha. Divorsyado na sila. Ikaw, sino ang kasama mo? Nagkita tayo, at nagbabayad. Kayo lang dalawa, mga walang kwentang mahihirap. Makakabayad ba kayo ng 5 milyon? Ay, hindi mo masasabi yan. Itong babae na ito, may kaunting ganda pa. Kung ibebenta ito, baka, makakuha pa ng magandang presyo. Haha. Tumahimik ka. Ginoong G. Bakit mo ako sinaktan? Nang dahil sa pagyurak mo sa aking anak na babae, sasaktan kita, at gusto ko pang patayin ka. HMPH, HMPH, tatay. Anak na babae. Tatay. Ikaw. Ginoong G, katatapos mo lang sabihin, si Xiao ay anak mo. Oo. Tama, sige, paano naman iyon? Anong 500 milyon na utang niya sa iyo? Nagpapatawad lang ako sa iyo. Hindi pwedeng ganoon. Paano naman? Nag-aalaga ako ng isang babae. Sa loob ng mga taon, nagastos ako ng malisod milyong piso dito. Hindi pa kasama ang utang mo sa akin. Papa. Ay. Ang prinsesa, pakipot na lang naman ako. Nagkamali ako ng paningin. Hindi kita nakilala. Patawarin mo na ako. Ginoo, ikaw ba ay karapat-dapat dito sa aming hotel? Bilang manager, tinanggal ka na. Tawagin ang tao. Ihatid siya palabas. Ay, Ginoo, huwag. Bitawan mo ako, Ginoo. Bitawan. Hindi ko inasahan. Si Ji Xiao ay anak ng Pangulong Ji. Talaga namang pinabayaan ko siya dati. Xiao, maganda ang napili mong nobyo. Mabait at tapat, isa siyang kasama sa hirap at ginhawa habang buhay. Kayo ba ang magkamay nila? Si President B. Alam mo ba, ang mga magulang ni Luyang, isa ay naglalaban ng plato. Ito ang lahat ng mahirap, talagang kinukuha mo silang magkamay nila. Ako si Ji Fenyan. Hindi nagkukulang sa pera, at hindi kailanman hinuhusgahan ng tao base sa pagkakaroon ng pera. Dahil, nakapagpalaki ng ganitong kahusay na anak, naniniwala ako, tiyak na sila rin ay mga magulang na kahanga-hanga. Itong mga biyenan, sinasalamin ko na. Kumare, tawag ko si Ji Fenyan. Ako ang may-ari ng Richland Hotel. Haha, kamusta? Ako ang direktor ng Morley Group. HMM. Sige. Nagpapakawala ng dumi sa banyo. Hahaha. Kaya, biyenan, ikaw ay karaniwan, ako ay nagsasagawa ng laban, pumatay ng kaaway, digmaan, pumatay ng kaaway. Digmaan, pumatay ng kaaway. Sinasabi ko, makipaglaban at pumatay ng kaaway sa kusina. Hindi mo alam, maraming daga at insekto sa kusina. Kailangan ko talaga, pagyusan ng 2 hanggang 3 bawat araw. Hahaha, narito pala ang dahilan. Dahil parehong naroon ang 2 magulang. Ngayon nga, itakda na natin ang kasunduan ng 2 bata. Ayos lang. Hahaha. Ji Fenyan, akala mo ba'y hindi kita nakikita? Kasunduan, sang-ayon ba ako, Shin Shao? Ito ay bagay namin lang. Wala itong kinalaman sa iyo, di ba? Anak mo,
Kapag nag-asawa ng manok, sumama sa manok. Kapag nag-asawa ng aso, sumama sa aso. Siyempre, wala itong kinalaman sa akin. Pero itong maliit na cutie, nakasakit ka sa akin. Kailangan mong magbayad ng halaga ngayon. Kung sasabihin kong sinuyang na manugang. Sige, masisiguro ko yan ngayon. G-Fen yan. Talagang gusto mo na makipagkontra sa pamilya Chin, di ba? Chin Xiao. Kayo ng pamilya Chin at kami ng pamilya Li. Sa Jiangcheng ay palaging hindi nagkakalugin. Ngayon, pinapayuhan kita na mag-ingat. Huwag mo nang gawing masyadong kapangit. Magandang halimbawa ng hindi nagkakalugin. Kung sasabihin ko na kailangan kong makialam sa gulo ngayon. Halo, agad-agad, ipatawag ang lahat. Sa Fuja Hotel. Eye level ang lugar na ito. Ginoong Chin, nakatanggap ng balita, lahat ng tao na tinawag ng binata, lahat ay patungo sa Fuhua Hotel. Ano? Ay nako, ang batang ito, nasa Fuhua Hotel si Ginoong Lu. Batang ito, huwag sana magkaroon ng kahit anong problema. Mabilis, bumilis papunta sa hotel. Ang mga tao ko ay darating. Magandang isipin mo, bigyan mo agad ang bata ito. Kung hindi kita aakayin na patayin ang iyong hotel na may yaman. Malay mo, Lu Yang. Siya ang napili ng aking anak na asawa. Ito ang aking anak na babae ni G-Fen yan. Para sa aking sariling kaligtasan. Isinuko kita. Anong uri ng tao mo akong itinuring? Anong uri? Okay. Baka magpatay ka rin nila sa'yo. Tiyo. Huwag mo nang ipahamak ang sarili mo para sa akin. Na madamay ka at si Xiao. Mas mabuti pang ipasa mo na lang ako. Ano man, ako na ang bahala. Xiao Yang. Hindi mo na kailangang magsalita. Nasa Jiangcheng ang pamilya ko. Maaari na ring masabing may pangalan. Hindi ko pa rin pinaniniwalaan ang pamilya Chin. Talagang kayang gawin sa akin yon. Anak, huwag kang mag-alala. Kahit na hindi kakayanin ng pamilya, nandito ako, ang iyong ina, na sumusuporta sa iyo. Tama, pamilya. Mayroon akong sinudjeng Li. Tiyakin mong wala kang problema. Ay, huwag na ninyo akong ipaglaban, inyong magulang. Hanggat si Tito G ay may katumbas na posisyon, kailangan niyang sundin ang kanilang opinyon tungkol sa pamilyang si Chin. Paano pa kaya kayo? Huwag ninyong dagdagan ang problema. Anong nangyari sa akin? Sasabihin ko sa'yo, ang tunay kong pagkatao. Kung sasabihin ko, matatakot sila. Nakuha na ng mga gwardya sa harap ng bahay. Nakuha na silang lahat. Ayos, napakabuti. Pagsamasamahin mo sila sa akin. Chin Tianlong. Naglalakas ka sa teritoryo ng pamilya G, na magulo. Gumugulo ako. Ano ngayon? Gumugulo ako. Ano ngayon? Tatay. Tatay, si Chin Tianlong. Tama bang tayo'y pinipilit lang ng Chi, isang simpleng Chi? Sabi ko sa iyo, ang ama ko ay magiging kasama ng grupo ni Wan Wei, ang pakikipagtulungan ng Pangulo. Sa oras na iyon, buong Jiangcheng, pati na rin ang buong Daksha, ay magiging isang tao sa ilalim, at 1,000 tao sa itaas. Sa oras na iyon, kayo sa pamilya G, ay luluhod at maglilinis ng aking sapatos. Walang karapatan. Bakit hindi ko alam? Ano bang meron ako sa inyo? Mayroon bang anumang pakikipagtulungan? Ang One Way Group, pero ito ang grupo ng pinakamayamang tao sa mundo. Ikaw na isang besuero. Ano bang alam mo? Ji Xiao, kung marunong ka, dapat kang magpatira pa agad, at humingi ng tawad sa akin. Maari kong isaalang-alang, ang ating ugnayang magkapatid, at humiling kay Qin Xiao. Napatawarin ang inyong pamilya, Ji, isang cute. Nakarapat dapat na pasasalamatan ng aking manugang, na magyukod sa'yo. Ikaw. Qin Xiao. Ayaw maniwo ko, ano, halika. Paborin mo ang kanyang damit para sa akin. Huwag kang mag-move. Mabilis. Mag-quit tayo at kasama ko. Ilagay natin ang kasalukuyang pera kay Ginoong Lu. Mabilis. Mabilis. Kailangan nating makahanap ng Ginoong White. Kuya. Doktor. Ano ka rin dito? Natanggap ko ang utos. Naroon si General White sa Jiangcheng. Naroon siya sa Richland Hotel. Nangyari ang isang aksidente. Narito akong pumunta upang protektahan siya. Kuya, ikaw. Kakatanggap ko lang ng balita. Narinig ko na si Ginoong Lu ng One Way Group ay nakipag-usap sa kanyang anak tungkol sa kasal dito sa Fuhua Hotel. Narito ako para dalhin ng regalo. Ano bang nangyayari ngayon? Ang 7-star female warrior ng Daksha at ang pinakamayamang tao sa mundo, si Ginoong Lu. Bumalik ka na sa Jiangcheng. Sige na. Hindi na natin pag-usapan pa. Tara na at tingnan natin. Sige. Huwag kang gumalaw, Ji Xiao. Hindi ba't mahilig ka dito? Anong ipinakikipretend mo sa harap ko? Purihin siya bilang isang mapayak na dalaga. Pinapakikipretend kita. Ipakilala mo sa akin. Sasaktan ka ba kung susubukan mong patunayan ng aking anak? Matandang tao. Mag-alsa ka. Kamag-anak, Chin Tianlong. Anong puwersa mo sa akin na siya ang iyong kalihim at biyenan? At sa asawang anak ng anak ko, ikaw ang magpapakamatay. Ang magpapakamatay ay kayo.
Ang dalawang matatanda, pumunta, sirain ninyo ang kanilang mga binti, ihulog sa dagat para pakainin ng isda, gumawa ka na, tigil. Tigil. Tatay, tito. Ay naku, siyang mga ilong. Ay naku, sinasabi ko sa iyo, talagang gumastos ka, para sa anak naming Royan, na naghanda ng ganitong kayamanan ng regalo. Nagbigay kami ng regalo, karapat dapat din kayo. Tatay, anong ibig mong sabihin? Tungkol sa mga regalo, hindi ito para sa girlfriend ko. Ikaw, tanga, nandito ako para magbigay ng regalo kay Ginoong Lo. Naku, bakit ang bilis ng dating mo? Huwag mo akong makilala ha. Ginoong Lo, sinasabi mo yung pinakamayaman sa mundo. Ginoong Lo ng One Way Group, tama. Nandoon si Ginoong Lo ngayon, sa Kahua Hotel. Anong balak mo dito? Kung magising mo kay Ginoong Lo, hindi mo na malalaman kung paanong mamatay ka. Hindi lang. Natanggap ko ang impormasyon, na si Bai, ang isang generalyang babae, sa 7 estrella ng dakilang summer, ay naroon din sa hotel na ito, ang tanging 7-star na mandirigma. Nandyan din si General Bai, sa lahat ng narito. Mayroon bang nakakita kay Ginoong Lo, at kay General Bai? Di niyo ako makita. Wala naman, wala. Ay, saan kayo dalawa? Naglalatag, bumalik kayo para makita kita. Hihihi, masama akong nakaraan. Siguro wag na lang. Ay, nahihiya siya. Tay, yung dalawang tao na yan, sila si Luyang, mga magulang ng cute na batang ito. Tingnan mo sila, nasira ang iyong paningin. Hindi tama, itong dalawang tao ay may kahina-hinalang kilos. Malamang na may kinalaman sila, may nangyaring masama kay General Bai. Baka nga, hindi sila maiiwasan sa usaping ito. Lumiko ka, tingnan ko. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung ako'y magiging matigas. Tatay, nanay, tumingin kayo dito. Ipakita nyo sa kanila, wala tayong ginawa. Iligal na bagay. Ano bang dapat ikatakot, anak? Hindi mo naiintindihan. May dahilan ang mga magulang. Dahilan. Anong dahilan? Naiintindihan ko na, ang mga magulang ni Luyang, sa loob ng maraming taon, nasa ibang bansa sila, sigurado, ito ay hindi maayos na gawain. Kaya, nagkakalito sila, ikaw ay nagsasalita ng bulag. Ang mga magulang ko, ay hindi ganyan ang uri ng tao. Ano ba ang uri ng tao niya? Isang pamilya ng mahirap na aso. Para makakuha ng pera, ano kaya nilang gawin para dito? Tama. Kung sila ay walang kasalanan, ipakita mo lang sila, sa lahat ng tao. Ayaw mo ba? Ngayon, gusto kong makita, kayong dalawa, kung ano talaga ang hitsura ninyo. Tawagin ang tao, gumawa ng hakbang, hehe. Laulu. Ano ang gagawin natin? Mukhang hindi na ito may tatago. Ang mga pagkiling sa puso ng tao, ay parang isang malaking bundok. Sa puntong ito, kailangan na lang naming sabihin sa kanila, ang aming tunay na pagkatao. Sige. Dahil gusto ninyo itong makita, patakan ninyo ang inyong mga mata. Mabuti. Tingnan ng mabuti. Ha. Talaga pang gago ang mga magulang niya. Tanging gagmong-gugmaon lang talaga sila, mga mahihirap na tao. Ikaw. Hindi kita kilala. Paano? Ikaw, isang naglilinis ng inidoro. Dapat ba kitang makilala? Ginoong Lo, masyado kang mababa ang profile. Hindi mo kailanman ipinapakita ang iyong tunay na anyo. Maaaring hindi ka niya kilala. Ikaw na nga'y bahagi ng departamento ng digmaan. Hindi ka pala kilala ko. Saan ka galing babaeng matanda? Ilagay mo rin akong isang tala sa iyo. Anong karapatan mo akong kilalanin? Ikaw. Kapitan, alin ang iyong katungkulan? Mahigpit na lihim ng daong siya. Wala siyang sapat na antas. Hindi pa siya karapat dapat makilala nyo. Sige na. Mas magandang kung hindi niya nakilala. Ganito, hindi siya magpapakita ng tunay na kanyang tunay na identidad sa harap ng aking anak. Mga kaibigan, nakita nyo na. Kung wala nang iba, mga bagay, aalis na kami. Ha. Anak, tero na. Hindi pwede. Sapat na. Si Ginoong Lo at General Bai, nasa hotel na ito pa rin. Anong gusto mo pang gawin? Tatay, mabilis, umalis ka na. Huwag mong sirain ang mga mata ni Ginoong Lo at General Bai. Umalis. Sige na. Umalis ka na. Magbabayad ka agad. Ha. Umuwi ka na. Ha. Umuwi. Sandali. Ito ang gintong tatak ni Ginoong Lo. Tatay, hindi ka nagkamali, di ba? Ito talaga ang gintong tatak ni Ginoong Lo. Ay naku, siguradong hindi ako nagkamali. Araw-araw akong nananaginip. Nananaginip ako tungkol sa gintong tatak na ito. Nakatayong itinayo namin sa malaking korporsasyon ng Jufeng. Sa kontrata kung saan tayo nagkakaisip. Bakit hindi mo inipon ang iyong mga bagahe? Paano ko ba malalaman? Bigla lang itong sumulog. Tatay, paano mo nakuha ang ginto ni Ginoong Lo? Anong pwede akong gawin?
Paano kaya kumita? Sigurado kung kinuha lang niya. Hindi mo naman talaga ito sinasabi. Papa, ipakilala mo sa kanila. Ang ginto na ito, saan nakuha ninyo? Ito ang... Hindi mo na kaya i-explain. Talagang talo ka pala. Pasukin ninyo. Isuot niyo siya. Ilagay kay Ginoong Lu, isa niyang isyuhan. Ay, Pangulo Cao. Xiao Qin, pinapadala ka upang kumatawan sa Jiangcheng, upang salubungin si Ginoong Lu. Nakita mo na ba si Ginoong Lu? Wala pa. Hindi ka dapat mag-blame dito. Buong Jiangcheng siya lang ang nakakita kay Chairman Lu noong ilang taon na ang nakalilipas. Noong ilang taon pa, nagkataon akong makita si Chairman Lu sa isang pagkakataon. Mas mabuti siguro na hindi kayo nakilala. Tama naman yun. Nakaon na ang loudspeaker. Nakaon na rin ang camera. Ngunit si President Cao, naririnig na ang loudspeaker, nakapaandar na ang camera. Nagkamit ko na, ang magnanakaw na nagnakaw ng selyong ginto ni Chairman Lu. Tingnan mo. Magnanakaw. Panoorin mo ito, Gobernador Cao. Sumali ka, siya ang iyon. Naririnig na natin at nakikita na natin ang camera. Ito ay... Ang camera ng Beibei ay bukas. Paano siya lumaki? Ganito pala ang hitsura niya kay Chairman Lu. Pangulong Cao, tulungan kita kay Chairman Lu, ang camera ay bukas. Nakuha ang ginto na imprenta. Ngayon ay nasa ating lungsod ng Jiangcheng. Naging maayos ang pagpapakita sa harap ni Chairman Lu. Tama ang pagpapahalaga. Xin Jianliu, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-aktibo. Magmamadali akong dumating. Oo, magandang idea, mabilis. Punta kayo sa Hotel Tuhua. Sana nagkamali lang ako. Kung hindi, wala na ang ating lungsod ng Jiangcheng. Papa, anong sinabi ni Presidente Cao? Sinabi niya, suriin mo ang magnanakaw na ito. Magmamadali siyang darating. Anong sinasabi mo ha? Matanda, anong bagay mong kinuha ang bagay niya? Ngayon, tinitirahan ka na. Ay, Papa, ipagbigay mo na lang sila. Ang ginto ng selyo na ito, paano nga nangyari? Anak, tiwala ka sa akin. Hindi ako magnanakaw. Patuloy ka pa rin pala nagbabantay. Okay. Halika. Putulin ang kanyang kamay. Tingnan natin kung magsasagawa ka pa ba ng pagnanakaw. Tingnan natin kung sino ang manggahas. HMPH. Ate, hindi ba kayo nagdiborsyo na? Ikaw pa rin ang nagpapahalaga sa kanya. Hindi ka magiging makaawa. Hindi na kayo mag-asawa. Ikaw pa nagpapangiti sa kanya. Hindi mo ba alam na may interes pa rin ka sa kanya? Iwanan mo. Sino pa ang may interes sa kanya? Ngunit kahit ano pa, siya pa rin ang ama ng aking anak. Hindi ko talaga papayagan na manghuli kayo sa harap ng anak ko, sa kanyang ama, isang babae na naglilinis ng inidoro. Anong karapatan mo na magyabang sa pamilya, Chi? Ha? Ngayong araw, mayroon pa akong kailangan kong gawin ito sa harapan mo. Ay, papatigilin ang kamay ng iyong kasintahan. Halika. Itigil mo na. Xin Jianliu, Pangulo Cao, nasaan siya? Ay, siya nga. Ito talagang matandang ito. Ninakaw ang gintong tatak ni Ginoong Lu. Tingnan ninyo, tama nga. Sobrang pareho. Gayo nga. Ay, Ginoong Cao, ikaw. Ano bang sinasabi mo? Itong matandang ito, sino bang kasing anyo niya? Gago, tumahimik ka. Alam mo ba, na nakatayo sa harap mo? Ito ay naku. Boss tulungan mo ako. Bakit ganito si Ginoong Lu, na naglakas loob na inantad ang aking pagkatao? Sasaktot kita. Gobernador Cao, ano? Bakit ka kumakatok sa akin? Sige na, sasabihin mo na, sino siya? Ha? Siya ang sino? Hindi mo rin. Pwedeng gawin yan sa kanya. Magmulat ka na. Sige na kuya, okay ka ba? Ang ginto ni Gobernador Lu ay kinuha niya. Oo, sino ang nagsabi na kinuha niya? Siya ang humahawak para kay Ginoong Lu ng gintong tatak. Nasa kanyang pangangalaga. Tama. Nakita ko na si Ginoong Lu. Sinabi niya sa akin lahat na itong kapatid na ito ang humahawak ng gintong tatak para sa kanya. May sakit talaga sa ulo si Ginoong Lu. Pinapahawak ang gintong seal sa isang janitor. Tumahimik ka, tatay. Hindi ka makapaniwala na kilala mo si Ginoong Lu. Oo nga. Hindi ba sinabi na sa'yo ni tatay? Nasa ibang bansa ako, nang i-brush ko ang comfort room, sa kumpanya ng V1 Way. Hanggang si Ginoong Lu ay nakasit siya sa comfort room na ini-brush ko. At sinabi niya, malinis daw ang ini-brush ko. Talagang kilala niya. Ang kalihim, kilala mo pa si Ginoong Lu, sa antas na ito, talagang hindi ka makakasabay, kapatid. Ay naku, saan naman? Huwag kang magyabang, bago pa tayo mahuli. Bilisan natin, ay. Mga kababayan, dahil sa pagkasira ng maling pag-unawa, ay maaari na nating umuwi. Pwede na ba kaming umuwi? Tama siya. Ginoong Lu, o hindi, Kuya Lu. Mangyari. Biyenan ng anak, Terra na. Sandali. Hindi ko ba kayo pinapayagang umalis? Ano? Sa tingin mo ba ako, Pangulo ng Jiangcheng? Walang silbi ang iyong sinasabi. Talaga, HMPH. Ikaw, maliit na Pangulo ng Jiangcheng. Sa harap ng aking puwersa ng digmaan. Walang halaga. Si General Bai ay kasalukuyang nawawala.
Bago makiusap ang general, dapat siya ay maligtas mula sa anumang kasiraan. Ang lahat ng tao dito sa hotel ay hindi pa kailanman magpapahinga. Inaunlad ang pagdating ni Vice General Yan. Narating na natin ang Jiang Cheng. Nasaan si Qin Guoliang? Vice General Yan. Ang ministro ng China ay nakadirektang pumunta sa Richmond Hotel upang tanglawin ang general. Sana makapagtanglaw siya ng mabuti. Hoy! Ano? Si Qin Guoliang. Narito mo akong ipaunawa ng maliwanag. Ano ang nangyari? Hindi mo pa rin natagpuan ang general. Pangalawang general Yan. Pinagbuhusahan namin ang buong hotel na ito ng kuwang. Walang nakita tayo. Wala siyang tanyang anyo. Sigurado ka ba? Si Lola ay nandito sa hotel na ito. Walang anuman. Ang huling senyales ng general ay nandito mismo. Ganito, ipadala ko muna ang kanyang numero ng telepono sa iyo. Kumontak ka muna sa general. Makipagkita ka sa kanya. Susunod akong darating kasama ang mga tao. Sige. Sumunod ka sa akin. Pupunta ako sa Pangulo Hotel. Sige. Kumusta ang nakababatang kapatid? Ano ang sinabi ni Deputy Yan? Si Vice Gandoyang ay nasa daan papunta rito. Ngunit, ibinigay niya sa akin ang numero ng telepono ni General Bai. Hayaan mong tawagan ko siya para tanungin siya kung nasaan siya. Ayos. Ito ay ang numero ng telepono ng General. Ito ang pinakamataas na lihim ng buong Daksha. Oo, Ministro Qin. Bakit hindi mo buksan ang speaker para marinig ng lahat? Tinig ng General ba? Oo. Manahimik kayo. Tahimik. Nandito ang tunog ng kampana sa silid na ito. Nandito ba ang general? Nanay. Ang telepono niyo ay nagsisimula magtunog. Aha. Ito ay tawag mula sa isang kumpanyang pangingisda ng pamumuhunan. Check. Ay, hayop. Yay. Paano ang general? Binaba mo ang tawag ko. Halos mamatay ako sa takot. Akala ko ito, mahal na bata niya. Talagang general nga. Tiyo, ngayon ay ikaw na, nag-iisa. Ang may teleponong may hawak ng telepono ng general. Iisang tao sa ilalim lamang. Ngunit may posisyong mahalaga sa taas. Siguradong kailangan mo ako. Tulungan na. Pang-asa ng mabuti. Ang bata na si Luyang. Magandang sabihin. Tiyo, ngayon, tinitiyak ko. Hindi sila makakalabas sa pintuang ito. Ano ang gusto ninyong gawin? Gusto ninyong gawin? Siyempre, papatayin ang mga aso. Papatayin ang mga aso ninyo. Dito ay Jiang Cheng. Paano ka basta-basta pwedeng pumatay? Wala namang batas. Dahil sa proteksyon ng general, ako na ang batas ng Jiang Cheng. Sa oras na iyon, sabihin mo na kayo, ay nagtatangkang makasakit sa general. Ginawa ko ito para protektahan ng general. Pumatay lang ako ng ilang mga rebelde. Gumawa ng aksyon. Huwag mong galawin ang aking anak. Anak. Oh. Tama, hindi ko na masyadong tiningnan kanina. Hindi ko pa napansin. Ikaw na ngayon, binabae. Patuloy kang may hangin sa katawan. Sige, gawan natin ito. Mag-sleep ka lang ako para mapalapit. At saka ipagpalat ko ang buhay ng iyong anak. Ipakawala ko ang buhay ng iyong anak dong. Ha. Pahiramin kita matulog. Natatakot akong hindi mo na magagampanan ito. Oh, talaga ba? Hayaan mong ilang tao na lumuhan sa akin. Huwag mong saktan ang aking anak. Maaari mo bang akong samahan matulog ngayon? Huwag saktan ang anak ko. Sang-ayon ako sa iyo. Dahil sang-ayon ka, maging babae ko, nadumihan ang bote ko. Kneel down at linisin mo ito. General. Darating na si Yanshu mamaya. Gusto kong makita ng aking sariling mata. Itong matandang pervert na naghukay ng kanyang sariling libingan. Ako. Tama bang tawagin mo? Ang pangalan ng pangalawang general yan. Gusto kong makita kung ano ang kaya niyang gawin para sa iyo. Ang babae na naglilinis ng plato. Pumunta siya upang mapahamak ako. Magmadali kang magkandong sa harap ko. Magkandong ka sa harap ko. Gusto mo bang gamitin ang iyong kamay? Gamitin mo ang iyong bibig upang ilagok. Ikaw. May limitado akong tiyaga. Lik mo ako. Ishan. Bitawan mo siya. Senior Assistant ng North Region War Department. Dumating si Assistant Yan. Deputy Yan, Qin Guoliang, ano ang ginagawa mo? Malubha akong nagdududa na ang mga cute na ito ay may kaugnayan sa pagkawala ng general. May kinalaman. Sinasaliksik ko sila ngayon. Bilisan mo. Magsabi ka sa akin ng totoo. Seryoso.
Finally, you're here. Go ahead. What do you want me to explain? You old fool. You still dare to call me by name. General Yan's full name. Ako, you shut up. Narito ba siya? Sobra na, sobra na. Sa harap ng aking anak, huwag mong ipakita ang aking identidad. Kung hindi, hindi mo na mabibigyan ang posisyon mong bilang Vice General. Oo. Huwag mo silang bigyan ng kalabaw. Anak. Nanay, hindi ka ba okay? Siya sanang nagdala ng away sa iyo. General Yan. Talaga akong nilolokohan ni nanay. Buhay po kaming lahat, karaniwang tao lamang. Talaga lang hindi posibleng makarelasyon sa general. Huwag naman po nating iugnay sa kanya. Pakiusap kita. Palayain mo ang ina ko. Maaaring bigyan kita ng pabor. Anong ganoon? Hindi na po kaya. Magising na po kayo. Hindi po kaya. Si Deputy Yan. Huwag mo silang maging tiwala. Magaling silang mga mahihin. Pero lagi silang nagsasalita ng kasinungalingan. Hindi nila kailangan mag-isip bago magsalita. Pumikit ka. Si Deputy Yan, anong ginawa ko na mali? Mali ka sa lahat ng bagay. Tawagin niyo ang tao. Ihinto siya. Tanggalin sa posisyon ng ministro ng Jiangxi. Dalhin sa hilagang larangan ng digmaan para magtrabaho ng mabigat. Anong Deputy General Yan? Alam ko na ang aking pagkakamali. Tiyo. Deputy General Yan, kahit mataas ang iyong posisyon, hindi mo naman maaring. Hayaan silang makalusot ng ganito. Baka naman ikaw at ang cute na ito ay may relasyon. Ay naku. Kung kanina sana ako, kung tama ang alam ko, pinagbilitan ninyo ang pamilya ni Galing na Puting Galing. Dapat mayroon din kayong bahagi doon. Tama. Sila ang sasabihin na puputin nila ang damit ng anak babae ko. Ng anak na babae ko, wala nang katulad kanina. Naglalaro lang kami. Sige. Gagawin ko rin ito sa inyo. Magbibiroan tayo, tao. Habarin ang kanilang damit, ipakita sa lahat. Ang huwag ng huwag. Huwag ng huwag kayo. Xiao, nagkamali ako. Pakiusap mo sana akong tulungan. Luyang, titingnan mo sa akin bilang iyong kaaway. Patawarin mo ako, huwag mo akong hawakan. Ikaw na ganitong babae, nakakasuka ka. Huwag mo akong tanggalan. Huwag mo akong tanggalan. Huwag. Sandali lang, Deputy Yan. Bagamat siya ang may kasalanan, pero hindi naman dapat siya mamatay. Baka mas mabuti pang itigil na lang ito, kung ganun. Dalhin na siya palabas. Itapon siya sa labas ng Jiangcheng. Deputy Commander Yan. Qin Xiao, tulungan mo ako. Nagkamali ako. Kakainig ko lang ba, na tinawag mo si Qin Guoyang na Tiyor? Kamag-anak kayo, ay naku. Deputy Yan, wala itong kinalaman sa amin. Wala kami. Alam dito. Kami ay mga mabuting mamamayan. Hehe, mas mabuti na ganyan. Sige, umalis na tayo ngayon. Tay, basta't ganito lang ba natin iiwanan? Yang si Luyang na salbaha. Ang batang iyon ay naglakas ng loob na saktan ang aking nakababatang kapatid. Nakatitig lang ako. Habang kinuha ang iyong tiyuin. Kahit na hindi ko alam, bakit ako nagmamalasakit sa pamilyang ito, alam ko na hindi ito, basta-basta lang. Gusto naming maghanap ng tao para imbestigahan, at saka naming pag-iisipan kung paano, labanan sila. Terra. Ikaw ang presidente ng Jiangcheng na si Cao Jin. Deputy General Yan. Oo, buti na lang dumating ako sa tamang oras. Kung hindi, ikaw ay magkakaroon ng malaking pagkakamali, ang iyong pagkukulang sa tungkulin. Babalik ako at dahan-dahan kitang pagbabayaran. Terra na. Ayos na ngayon. Sa wakas, naayos na lahat. Anak, yanan. Terra na rin tayo. Sandali lang. Bakit parang may hindi tama? Ano ba? Ano ang hindi tama? Parang si Deputy Yan at Chairman Cao ay parang tahimik na. Tinutulungan tayo. Mom, Dad, kayo ba? Kilala mo sila? Anak, dahil tinanong mo na, hindi na kita itatago. Sa totoo lang, ang tunay na pagkatao ng iyong mga magulang ay ang pagkatao ng iyong mga magulang. Ang pagkatao ng iyong mga magulang ay iyong mga magulang. Anong puwersa? Isang taga-iwas ng plato. Oo, at si Gamo Mayor at si Vice General Yen. Oo. Sila ay magkapatid sa asawa. Ang mga bisi ng kanilang mga anak. Tatay, ikaw ba ito? Hindi dapat, sa aking katayuan. Talagang, hindi ko kilala ang 2 taong iyon. Ay nako, Yenan, huwag ka nang magpakumbaba. Ay nako, buti na lang nandito ka ngayon. Ikaw nga, dapat uminom ka ng higit pa. Uminom ka ng higit pa. Sige, Terra na, anak. Ate, bakit ka may oras ngayon? Dumating ako sa kumpanya mo. May magandang balita akong sasabihin sa'yo. Mag-aasawa na ako. Sino ang mapapangasawa mo? Ang pangalan niya ay Luyang. Napakabait niya. Mag-aasawa kami sa susunod na buwan. Suwestyon na ng tatay. Ikaw ang kapatid ni Jiran. Gusto kitang pakasalan. Kailangan mo munang dumaan sa akin. Terra. Saan?
Dalhin mo ako sa bahay niya. Gusto kong makita kung sapat ba ang kanyang mga kwalifikasyon para pakasalan ka. Tara. Ate. Uy, anak. Hindi ba't gusto mong dalhin kami sa bahay mo? Matagal na tayong nagbibisikleta. Mahigit 1 oras na. Bakit hindi pa tayo nakarating? 1 na lang oras bago dumating. 1 na lang na oras. Ang anak ko ay nagko-commute ng napakatagal araw-araw. Sobrang hirap. Hoy, Jiang Lu, agad mo akong tawagan. Magpadala ng isang mamahaling sasakyan dito. Dapat mabilis. Anong ginagawa mo? Nagpapadala pa ng mamahaling sasakyan. Nasa ganitong estado tayo. Hindi ba tayo mabubulgar? Huwag mag-alala. Tiyak na hindi ito diretsong padala. May paraan ako. Si Sekretarya Jiang, handa na ang lahat. Oo, tandaan mo. Huwag ipakita ang iyong sarili. Oo. Si Sekretarya Jiang, si Ginoong Lo at Young Master. Dumating na sila. Ibigay niyo na sa kanila. Ay naku. Kuya, anong nangyari sa'yo? Tatay, parang may nangyari sa harap. May tao na nagkaproblema. Tulungan. Kuya, magising ka na. Kuya, anong nangyari? Okay ka lang ba? Nagdadrive yung kuya ko. Bigla siyang nahilo. Magising ka na. Huwag kang mag-alala. Magpapatawag na ako para sa iyo. Tawagin ang ambulance. Anak, anong ambulance? Narito ako't natutunan ng ilang taon. Mula sa isang matandang doktor ng Chino. Pinahiran ko siya ng kaunti. Wala na siyang problema. Tatay, mahalaga ang buhay ng tao. Kaya mo ba to? Ay, huwag kang mag-alala. Kumusta? Okay na ba? Salamat sa Diyos na nailigtas ang kuya ko. Wala akong maibabalik na utang na loob. Itong sasakyan ay ibibigay ko sa inyo. Ay naku, ano? 8 milyong Rolls Royce. Ibinigay mo na sa amin. Pare, hindi ako nagkakamali, di ba? Hindi ka nagkakamali. Itong sasakyan nga, ito na ninyo. Si Sando kita. Anak, paano? Titingin ko ba ako galing? Tunay kang Diyos. Papa, sinuntok mo siya ng 1 beses. At nakakuha ka ng 8 milyong Rolls Royce. Halika anak, itong sasakyan ay para sa'yo, para sa akin. Ama, tama bang sinasabi mo yan? Oo, talaga, tama iyan. Paano? Nakalikmang gusto mo, haha. Gusto ko. Hindi ko ako inasahan sa panaginip na mayari ako ng walang anuman ang 800,000 Rolls Royce. Basta gusto, ayos na yan. Marunong ka bang magmaneho? Nakahawak na ako ng truck sa construction site. Magkapareho lang yan. Basta sasakyan yan, di ba? Haha. Anak, ang ganda ng sasakyan natin. Puntahan mo ang bahay mo. Oo. Ay, bigyan mo ako ng isang mura na sasakyan para kay anak ko. Tumingin ako, malamang na mas mahalaga ko na ang aking anak sa susunod. Mas mahalaga siya sa akin bilang ama. Anak. Ikaw na to, matandang tao. Anong kagandahan dito? Hindi lang ba sasakyan yun? Uy, maghanda ka. Bibigyan ko ng bahay ang anak ko. Ay naku. Itong 800,000 sasakyan, sobrang ibang klase kapag ginagamit. Target lumitaw, banggain siya. Ay. Paano mo inihahatid ang kotse? Pwede ba talaga? Tanga-tanga nga lang. Paano mo inihahatid ang kotse? Kailangan na nating i-reimburse ngayon. Ay ate, talaga akong napaka-sorry. Gawin na lang natin ito. Gagamitin ko ito bilang kabayaran. Ito na lang ang natira sa akin. Wala na akong ibang pag-aari. Ano bang klase ito? Ayoko nito. Kailangan mo akong bayaran agad. Sige na, ito na lang anak. Huwag mo nang pahirapan ng tao. Umalis ka na. Sige, okay. Salamat, ate. Tumigil ka dyan. Tumigil ka. Anak, itigil mo na. Hindi ba't lahat ito ay nasira na, nanay? Ito ay nagkakahalaga ng 8 milyong luxury car. Ibinigay lang niya itong sirang bagay. At pinapayagan mo siyang umalis. Buksan mo at tingnan mo. Baka naman ito ay isang magandang bagay. Ito. Ano bang mabuting bagay ito? Sertipiko ng ari-arian. Shenli Jiangshan International. Hindi ba yun yung 10,000 piso kada metro na mamahaling komunidad? Kumusta? Sabi ko, magandang bagay yan, di ba? Ano? Itong bahay na ito ay 500 metro kwadrado. 1 metro kwadrado ay 20,000. Kaya ang halaga ng bahay na ito ay 100 milyon. Ano sa tingin mo? Kumusta? Pagsabi ng nanay mo, tama ba?
Itong bahay na nagkakahalaga ng 100 milyon. Hindi katulad ng ibinigay ng tatay mo, na 8 milyon na sasakyan. Mas mahalaga ito. Nanay, talaga namang may mata ka sa mahahalaga. Sige, pumunta tayo sa bagong bahay. Bakit pa kaya pupunta sa naninirahan na bahay? Hindi pwede, nanay. Paano man ay kailangan muna nating lumipat ng bahay. Ang mga kwarto ko sa bahay, gabi, pinggan, at lahat ng kailangan ay buo pa rin. Maaari pang gamitin, huwag nating sayangin. Ay anak. Oh, anak ko. Nanay at tatay, dumating na ito. Dumating na. Nanay at tatay, nagpapahay sa to ako. Anak, sa loob ng 20 taon, laging naroon ka sa ganitong lugar. Bagaman mas mababa ang kalidad ng kapaligiran, ito ay dahil sa murang presyo. Ito ang aking shared accommodation. 100 piso lang ang renta sa isang buwan. Dito ka sa halagang 200 piso. Anak, sa mga taong ito, nahihirapan ka na. Tatay, huwag kang ganyan. Alam ko, sa mga taong ito, kahit na nakipaghiwalay ka sa nanay ko, pero sa puso mo, palagi mo akong iniisip. Pumunta kayo sa ibang bansa para magtrabaho. Lahat ito para magkaroon ako ng mas magandang buhay. Sa mga taong ito, tiyak na mas masama ang inyong buhay sa ibang bansa kaysa sa akin. Oo. Ginoong Lou. Sa bundok Cupid sa Amerika, ang ikawalong set na may 1,000 metro kwadrado na mansyon ay nakuha na. General, ang iyong Yunnan Tiangong, bilang isa sa mga bilya, naglilinis na rin ito. Handa ng hintutan ka, Cabina Mountain Resort. Isang malaking bahay na may sukat na 100 metro. Ang bilya bilang isa sa Yunnan Tiangong. Mga inatama. Sa mga taon na ito, lahat kayo'y nakakatira dito. Anak, ano ang iniisip mo? Ang ama ko lang po ay, ang gumagawa ng cleaning. Paano kaya siya makakapagana ng buhay dito? Ang galing-galing mong lugar. Napakinggan mo mali. Siya nga ang lugar kung saan ako nakatira, sa ilalim ng Chubby na resort. Tanging isang kolehiyo lamang ang pinagmulan ko. Tama anak. Nakatira ako doon, katabi ng Cloud Beast Palace, Comfort Room 1. Hindi talaga ito ang Villa 1. Tama po yan. Oo. Mama at Papa, sa nakaraang mga taon, talagang kayo'y naghirap, kayo lang magpahinga. Isikapin kong magtrabaho ng mabuti, upang mabigyan kayo ng magandang buhay. Talagang mabait na anak ko. Xiao, ang boyfriend mo, ay nakatira sa ganitong lugar, Luyang. Si Xiao. At ito ay... Oh, magandang araw, ate. Ikaw si Luyang, di ba? Ako si Jiran. Narinig ko na ikaw at ang kapatid ko ay nagplano ng magpakasal. Bakit? Nagplano akong gamitin ang ganto kong bahay bilang aming mag-asawang kwarto. Sis, huwag kang mag-alala. Kamakailan lang akong natanggap ng 100 milyong piso na bahay. Tama siyang maituturing bilang aming mag-asawa. Ang bahay na aming pag-iisikan ni Xiao. Sige, kung walang pera, walang pera. 100 milyon na bahay kasal. Kaya mong magsinungaling ng ganyan. Hindi ako. Ate, huwag kang mag-alala, si Xiao at si Xiaoyang. Pagkatapos ng kasal nila, aasikasuhin namin si Xiao. Parang tunay na anak na babae. Dapat ay alagaan siya ng mabuti. Hindi namin pababayaan si Xiao. Kayo nga pala, mga magulang ni Luyang, di ba? Dumating ako ngayon para ipaalam sa inyo, ang anak ninyo, at ang kapatid ko, hindi magandang magkasundo, ay ano? Ate, ano po ang sinasabi ninyo? Ate, alam kong ngayon, baka wala akong pera, ngunit susundin ko talaga, paghahanda talaga, wala silang pera, ngunit kung hindi ninyo pinagpalaan ang inyong sarili, lahat tayo'y magkakaroon ng problema. Si Luyang, ikaw mismo ang gumagawa ng trabaho, nagdadala ng brick, ano naman ang iyong mga magulang? Sa ibang bansa, ganoon din naman, mga trabaho tulad ng paghuhugas ng pinggan at banyo. Kayo namang pamilya, napakawalang ambisyon. Paano ko naman maaasahan na, ipagkakatiwala sa iyo ang kapatid na babae ko? Ate, mababait naman ang mga magulang ni Luyang. Magandang tao. Bakit naman? Bago mag-isyuhan ng 21 taon ang nakalipas, sila ay iwan ang kanilang anak at umalis ng bansa. 26 na taon. Hindi nila pinaganaan o pinansin. Ate, mayroon din kaming mga dahilan.
Ano bang dahilan yan? Sabihin nyo nga, anong klaseng dahilan? Ang nagtulak sa inyo na iwanan ng anak, mahigit 20 taon na kayong walang pakialam. Kami, anak. Kailangan mong maniwala sa mga magulang mo. Talagang mayroon kami. Ang dahilan na hindi maintindihan. Luyang. At hindi rin ako labis na sumusuporta sa magulang na naghihiwalay. Ngunit nakita mo rin naman, ang iyong mga magulang ay naghiwalay ng halos 26 na taon na. Hanggang ngayon wala pang nakuhang kaugnay. Nagpakasal ang aking kapatid. Walang paraan ka nang mailagay siya sa isang buong at masayang pamilya. Tunay kong iniisip na, itong pakikipagsapalaran ay magiging wala na lamang. Si Xiao, tayo na. Sino ang nagsabi na hindi natin kayang ibigay? Ate, hindi ba ako nagkamali? Ito si Yun Peizu, ang pinakamagaling na aktres, at si Zhou Tengfeng, ang pinakamagaling na aktor. Hindi talaga kang nakakamali, talaga silang mga iyon. Si Jay nang sumikip, gusto kong ipagkatiwala sa inyong dalawa ang pagiging endorser. Kahit mukha nyo hindi pa nakita, hindi ko akalain na ngayon, makikita ko kayo dito. Bakit nandito siya? Paano siya nakarating? Paano siya darating sa akin? Mom at Dad. Ate. Ate, ikaw ba ang si Xiaoyang? Pakibintang muna, ako ang kakilala ng iyong tatay bilang kaibigan niya. Maaari kang tawagin ako, bilang inang maliit, stepmother. Xiaoyang, ako ang boyfriend ng iyong nanay, kaya't ako ang iyong itay, stepfather. Mama at Papa, hindi ko akalain na kayo ay nag-iibigan na, at saka sila ay, si King Golden Emperor, at si Golden Emperor ng Pandaigdig. Hindi posibleng mangyari yan. Ang mga magulang ni Luyang ay hindi naglalatag ng plato, naglalatag ng kawali. Paano kaya sila makakapagmahal sa isang King Golden Emperor? Tatay, nanay, anong galing nyo para makuha ang ganitong klaseng mga superstar? Siyempre, dahil sa personal na karisma ng iyong tatay, umalis ka. Kahit na matanda na ang nanay mo, pero may itsura pa rin siya. Talaga bang hindi ako nananaginip? Ay nako, sinasabi mo, paano ka nandito? Siyempre, nandito ako para tumulong sa'yo. Mag-iimbita ka namin, panggabi na lang. Si Yang, basta pagdating mo, sa panahon na yan, magsisiguro kami, na magkakasama tayo, habang buhay, mamahalin ka ng bagong ina mo. Sa hinaharap, Yun Peizu, ang ganda ng isip mo, si Li Shan ay tunay na ina ni Xiaoyang. Si Xiaoyang, ay natural na mananatili, kasama namin. Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang makipag-away sa akin? Xiaoyang, alam kong ikakasal ka na. Ito ay regalo ko sa iyong kapalit. Pupunta ako. Tatay, ang aking stepmom ay sobrang bukas. Sobrang walang kwenta. Nakakahiya namang ipakita ito. Tawagin niyo ang tao. Xiaoyang, nandito sa loob ay 100 milyon. Tatay, konti lang ito bilang pagpapakita ng aking intensyon. Isang bilyon. Ikaw na bahala si Xiaoyang. Saan ka gusto makapag-isa? Sa akin. Kailangan ba talaga magpasya? Kailangan mong siyang masundin. Masarap ba yan? Paano kaya kung ganito? Kakausap lang ni Xiao ang kanyang kapatid na babae, na gustong hilingin sa inyo, na maging endorser ng GC Group. Sino sa inyo ang gustong maging endorser? Sino ang pipiliin ko? Gusto ko. Lumayo ka. Ikaw na siguro ang panganay ng ipag. Nais kong mag-endorse. Anong halaga ng endorsement? Isasaba ko na lang ang PDP. Ano? Isang diskwento. Ano naman ang isang diskwento? Kumaka. Huwag na rin nating subukan. Para na tayong pamilya. Hindi ba't ito ay pagiging tagapagsalita? Hindi ko lang gusto ang bayad sa pagiging tagapagsalita. Gusto ko ring mamuhunan. 100 milyon. Mamuhunan ako. 200 milyon. Mamuhunan ako. Ate, sige nga. Sino ang gusto mong maging tagapagtaguyon? Bagamat, naghiwalay ang mga magulang ni Xiaoyang. Pero sa huli, pamilya pa rin naman sila. Ganito na lang. Kayo dalawa, maging tagapagsalita. Tama? Oo, maging tagapagsalita.
Tatay, nanay, mahanap ninyo ang mga taong mahal ninyo, at sa mga taong mahalaga sa akin. Masaya ako. Ngunit sa kabila ng lahat, kayo ay mga magulang ko. Mahal kong mga magulang, sila rin ay pamilya ko. Sa aking kasal, gusto kong magbigay galang sa inyo ng sabay. Walang sino man ang makakatakas. Ayos, isang pamilya tayong lahat. Anak, ang iyong kasal. Dad ay tiyak na dadalo. Mom ay pupunta rin. Ayos. Ate, ngayon ba, ay tatutol ka pa sa akin at kay Luyang, na magpakasal? Ano bang tututulan? 3 Golden Horse Best Actor at International Best Actress. Sabayan pa tayo. Pagsusulong ng GC Group. Ngayon, ang presyo ng stock ng GC Group natin ay tiyak na lalaki ng 10 beses. Si Luyang ay talagang maswerteng bituin ng pamilya GC. Anong sinabi mo? Si Little Dad at Little Mom ni Luyang ay ang award-winning actor na si Joe Chengfeng at ang award-winning actress na si Yun Feizu. Dahil sa mga award-winning actors na si Luyang ay libre pang nag-endorso para sa pamilya G. Ang presyo ng stock ng G Group ay umakyat na ng 20 beses. Sobrang lampas na tayo sa Giant Fortune Group. Paano mangyayari yun? Si Luyang, ang cute na yan, mga magulang niya. Paano mangyayari yun? Maghahanap sila ng ganitong kausay. Mga magulang niya, ano bang nagmamadali? Pinapatingnan ko na. Paano kaya ang katotohanan? Magiging malay ko agad yun. Ha? Ano? Narito na ang balita. Papa. Ano sabi nila doon? Nakuha na ng aking tao. Si Joe Chengfeng ang king ng pelikula. Si Yun Feizu naman ang queen ng pelikula. Tama nga ang bawat isa. May taong hindi kilala sa industriya. Ngunit, isa ay mula sa dakilang siya, ang 3 ginang 7, si Ginoong Puti. Isa ay mula sa, si Dr. Lu. Hindi sila mga anak ni Luyang, ng mga magulang ng batang mahinhin. Kung ganyan ang sabihin, mga magulang ng batang mahinhin ni Luyang. Ginuwal ang sulok ni Ginoong Lu at General Bai, na ito. Kung ganun, ang mga magulang ng cute na si Luyang, ay binuwal ang sulok ni Ginoong Lu at General Bai, na ito. Kahit hindi alam, isa sa kanila ay naglilinis ng inidoro, isa naman ay nagdadala ng mga plato. Hindi ko rin alam kung paano sila nakasama ng mga ganitong mga artista, pero alam ko na naglakas loob silang suwayin si Ginoong Lu at si General Bai. Dumating ang Diyos, hindi pa rin sila matutulungan. Halika, halika, bilisan. Agad na dalhin ang tao, tulungan mo akong parusahan. Si Luyang, ang cute na ito. Sandali, anong problema? Lolo, ang batang si Luyang ay nag-iwan ng ako sa labanan sa Hilaga bilang pambobomba, talampag. Ay ang kasal ni Luyang. Pagdating ng panahon, dadating ako kasama ang mga tao. Sasakupin silang lahat. Gusto kong harapin, sa harap ng buong Jiangcheng, nang maayos at turuan siya ng leksyon, para makaganti, para sa iyong tiyuhin. Anong nangyari? Narito ako para sa iyo. Hindi ka ba masaya? Anong sinabi mo tungkol sa pagdating ko? Halos ipakilala ko na ang aking tunay na layunin. Sa harap ng aking anak, baka pa. Ikaw ba ay magtatago ng iyong katayuan bilang pinakamayaman sa Daksha habang buhay? Kailangan mo bang itago ito sa kanya habang buhay? Dapat mo na siyang sabihan ng katotohanan. Gang Lu, sa kasal sa loob ng 3 araw, kailangan itong maayos na inanda. Kailangan mong bigyan ng aking anak ng pinakamarangyang kasal. Sa panahong iyon, sasabihin ko na maliwanag ang katotohanan sa kanya. Oo, hello, ano ang mangyari? Ang Ginoong Lu, may malaking problema. Bagong angat ang opisina ng Estados Unidos. At may balita sila, sinasabi ng aming grupo, na kami ay nakaranas ng hindi kilalang atake, at mga hadlang sa negosyo. Ngayon ang aming merkado, ay nagsimula ng bumagsak, mukhang hindi na makapaghintay. Ang mga Amerikano. Babalik ako sa punong tanggapan ngayong gabi. Subalit 3 araw pagkatapos, ito ang kasal ng anak ng amo. Subalit 3 araw pagkatapos, ito ang kasal ng anak ng amo. Kailangan nating mabilis. Bago magkasal, dapat makakabalik kami. Paano naman? Ang nanay ni Xiaoyang ay nasa bansa. May mga bagay na maaari niyang asikasuhin. Hindi kumain. Nagkamali ako. Talagang hindi ko dapat. Hindi ka batiin. At biglaan kang binisita. Hindi ba't gusto kita? Bilang lalaki ng punong komandante ng Daksha, dapat magkaroon ng pangkalahatang kamalayan. Huwag na itong ulitin sa susunod. Naiintindihan. Xingfeng, tawagin ng espesyal na eroplano, para dalhin ng huling, Frances na designer. Abot mo sa akin, Reyna. Ito ay kasal ng anak, kailangan kong gumawa ng magandang damit. Oo, halo. Ano? Hindi maganda, General. Ang milyong hukbo ng Sakura Country ay sumalakay sa hangganan ng ating workshop. Ano? Hindi ako nandito ng ilang araw, at ang Sakura Country ay nagiging makulit, bumalik sa hilagang teritoryo. Ayos lang, aayusin ko. Ang mga cute na ito, mahal, huwag kalimutan. 3 araw na lang, pero kasal ni Xiaoyang yan. Ayusin ang mga cute na ito, hindi na kailangan ng 3 araw. Saka,
Yung si Lu Zhengwei, nandyan pa ba siya? Anong nangyari? May nag-aalaga sa kanya, nagtipon ng tao. Babalik tayo sa hilagang teritoryo ngayong gabi. Oo. 儿子，等妈妈。 Xiao. Nandito na ako para sunduin ka, Lu Yang. Nasaan si uncle at auntie? Mukhang may ginagawa ang mga magulang ko. Nag-text sila sa akin. Baka malate sila. Tito, ate, tunay na nating ilalabas muna ang sasakyan. Oo, magandang ideya. Nako. Ganito kiganawahan. Chin Tianlong. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, maliit na cute, pinahirapan mo ang aking tiyuhin, na ipinadala sa digmaan sa hilagang hangganan. Siyempre, nandito ako para magpasalamat sa iyo. Gagawin ko. Hindi matuloy ang iyong kasal. Chin Tianlong, manggahas ka sa akin, G. Penyan. Nanggugulo sa kasal ng anak na babae. Akala mo ba ay madaling takutin ng pamilya G? Madali bang apilin ng pamilya G? Pamilya G. Ano ba sila? Walang halaga. Basta't ngayon tutulungan ko si Ginoong Lo, at si General Bai na ayusin ito, sa maliit na kaibigang ito at ang kanyang mga magulang. Sisili kaming parehong ang dalawang tao. Malaking pasasalamat nila sa akin. Hindi na lang sila sasabihin. Kay Jianyo. Bong Jiangche. Babagsak kami ng aming pamilya kay. Susunggaban at tatlong paa nila. Patawarin ninyo sila. Sino ang makakapagsanay? Ang mga magulang ni Lu Yang ay si Emperor ng pelikula na si Zhou Chengfeng at ang Queen ng pelikula na si Yun Feizu na magkakalaro rin. Kung sila ay darating din, pwede ba ninyong gawin ito dito habang sila'y naroon? HMM. Paano kaya maaari? Ang magulang ng batang ito ay mga minamahal ng artista ng taon. Huwag nang huwag mong ipagdayuhan. Anong ibig mong sabihin nito? Anong ibig mong sabihin? Sige, sasabihin ko na lang sa iyo. Nalaman ko na ang kasintahan ng pamosong aktor na si Zhou Chengfeng ay ang diyosa ng digmaan ng Daxia, si General Bai, at ang kasintahan ng pamosang aktres na si Yun Feizu ay si Donglo ng One Way Group. Ang iyong tatay at nanay ay mga lihim na kabit. Ha ha ha. Imposible, nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ako. Hindi mo ba naiisip na si Chairman Lo ay iyong tatay at si General Bai ay iyong nanay? Ahahaha. Ngayon ay ibibigay ko sa akin. Tumawag ang mga magulang. Tatay, sagutin mo ang telepono. Bilisan mo, magbenta pa ng 20 bilyon. Sa digmaan ng kalakalan na ito, hindi tayo dapat matalo. Hindi pwedeng matalo. Sige. Isang unit. Mula sa silangang bahagi ay umatake. Ikalawang unit, ang may pananagutang labanan sa harapan. Ang natitira ay sumama sa akin. Sumugod sa pugad ng kaaway. Pangalagaan ng Daxia. Pangalagaan ng Daxia. Iligtas ang dakilang siya. Iligtas ang dakilang siya. Ang tawag na iyong ginawa ay hindi maabot sa ngayon. Ang tawag na iyong ginawa ay hindi maabot sa ngayon. Hindi sinasagot ng mga magulang ko ang tawag. Mahal, huwag mo nang ituloy. Alam ng tatay at nanay mo na nalaman na nila ang tungkol sa pagiging pangatlong partido. Nagtakbuhan sila pa uwi sa ibang bansa. Naglalaba at naglilinis ng banyo. Hindi ka na nila gusto. Imposible. Hindi kailanman iiwanan ng mga magulang ko. Ako sa pangalawang pagkakataon. Talaga. Kaya't ngayon ay puputulin ko ang iyong cute na mga paa. Gusto kong makita ang iyong cute na mga magulang. Maaari bang dumating para iligtas ka? Tama na. Itigil mo. Itigil mo. Mahal na ama, mahal na ina. Xiaoyang, ayos ka lang ba? Ayos ka, Qin family. Kahit ang anak ni Zhou Chengfeng ay kaya mong galawin. Zhou Chengfeng, isang matandang babae na naglilinis ng pinggan. Tiningnan mo pa, at ang kanyang anak ay parang kayamanan, na kayang ikahiya si Yishan. Ikaw ang humaharap sa kamatayan. Ang humaharap sa kamatayan ay kayo. Ikaw ang kasama ni General White. Sa ina ng batang ito, pinagsasamahan ninyo. At ikaw, Yun Feizu, narito talaga siyang babae ni Ginoong Lo. Pero ikaw pa talaga, gusto mong makipag-ugnayan sa cute na tatay na ito, na hindi malinaw. Sabi nyo, kung malaman ito, ni Ginoong Lo at General Bai, tingnan nyo, ano ang magiging kapalaran ninyo? Sino ang makakaalam? Paano ninyo nalaman
na hindi iisa si Ginoong Lu at tatay ni Xiaoyang. Tama yan. Kung sakaling, ang nanay ni Xiaoyang ay ang general na sinasabi ninyo. Oy, narinig niyo ba? Ang mga magulang ng maliit na cute na ito, kung si Ginoong Lu at General Bai. Babasagin ko ang ulo ko, para ipasa sa inyo bilang bola. Maliit na tatay, maliit na nanay. Huwag naman kayong magbigay ng kasinungalingan. Sobrang hindi ka panipaniwala. Sino ang nagsinungaling? Huwag kang mag-alala, Xiaoyang. May mahalagang bagay ang iyong ama ngayon. Kapag natapos na siya, darating siya sa iyong kasal. Sa oras na iyon, gagawin niya ang mga ito. Hindi nakakakita ng mabuti ang mga tao. Lahat sila ay magbabayad ng presyo. Gusto kong makita. Sino ang makakagawa sa akin ng kahit ano? Tao, dakpin silang lahat para sa akin. Anong ginagawa? Babala ko kayo, ako'y isang sikat na artista sa internasyon. Anong maituturing ninyo akong gawin? Pagdating ni tatay ni Xiaoyang, walang darating na buhay para sa inyo. Walang lugar na patayan. Tatay ni Xiaoyang, isa lang siyang naglilinis ng inodoro, na cute lang. Paano siya makakasabay kay Ginoong Lu sa laban? Ay naku, ngayong araw, kailangan kong turuan si Ginoong Lu ng leksyon. Ikaw na ang cute mo, at ikaw rin ang cute mo. Sa huli, alam ni Chairman Lu at General Bai, sigurado silang magpapahalaga sa aming pamilyang Qin. Tay, narito ako. Ay naku. Yun Feizu. Sinasabi mo na gusto ko. Isulat ang maliit na cute sa iyong mukha. Ano sa tingin mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tungkol sa cute na ito. Suntukin mo ako. Bitawan mo ako, maliit na tatay at nanay. Huwag kang makialam, Xiaoyang. Lu Yang. Itong cute na ito. Talaga namang nang-akit kay Ginoong Lu, at ng mga tao ni General Bai. Ngayon, kailangan kong pagsabihan ng mabuti, itong cute na bata. Halika, suntukin mo ako, Lu Yang. Xiao, kung talagang tulad ng sinasabi ni Qin Jiangliu, ang mga magulang ni Lu Yang ay naka-open kina Ludong at ang general. Hindi natin kayang labanan yan Tara. Sige, screenshot natin ito. Send natin kay Ginoong Lu. At si General Bai, handa na silang umangat ng karangalan. Handa silang tumanggap ng gantimpala. Mabilis, mag-throw pa ng karagdagang 20 piso. Sa ganitong kompetisyon sa negosyo, ang kumpanyang Waon ay hindi natin maaaring matalo. Hindi natin ito pwedeng mangyari. Senyor Lu, sa negosyo ngayon, nanalo tayo ng lubos. Direktor Lu, nagpadala ang pamilyang Qin ng video, at ipagbigay daan ninyong masayahin natin ito. General, napanatili na ang hangganan ng Daksha. Nawasak na natin ang kaaway. Lahat sila. Magaling. General, may itinadalang video ang pamilya Qin. Sinasabi mong tiyak na magugustuhan mo. Kontento. Huwag. Talaga bang naglakas loob ang mga magulang mo nang mang-akit kay Ginoong Lu at sa tao ni General Bai? Ginoong Lu at General Bai, ito na yan. Ang mga magulang ni Small Kawaii, nagpapakita sila ng interes sa inyong mga lalaki at babae. Kaya ko nang ipinagbubunsod siya para sa inyo. Lolo Lu, mabilis kang sumagot para makatulong kay Little Yang. Lolo Lu, mabilis kang sumagot. Shan, mabilis kang sumagot. Napakalito na ni Xiaoyang. Magpatuloy kang tumama. Ganito ang ginagawa sa akin ni Luzui, ang anak ko, nagpapahirap. Sumama ka akong bumalik sa bansa, patalsikin natin ang pamilya ni Qin. Oo. Huwag nang manampal, Ginoo. Nakakuha tayo ng balita, si Ginoong Lu at General Bai ay papunta na sa Jiangcheng. Malapit na sila, ayos lang. Sila na talaga. Nakita ang aking video, pumunta sa Jiangcheng ng espesyal. Salamat, nandito kami. Ay naku, tama nga. Narinig mo ba, Lu Yang? Si Ginoong Lu at General Bai, nasa daan na papuntang Jiangcheng. Kahit na iyong cute na mga magulang mo, tumakas kami sa ibang bansa, hindi na iyan makakatulong. Maghintay kayo ng kalangitan. Pahiram na. Magkaroon ng pakikipaglaban, ilisan ng aking mga magulang. Laban sa iyo. Oo nga, kneel down like this. Lick my shoes clean. I might consider kneeling for you in front of Director Lu and General Bai, pleading for your dear parents. Let them spare your parents' dog lives. Okay. Nagluhod ako. Xiaoyang, huwag kang lumuhad. Ang iyong ina ay ang pinakagalang na babae sa buong Daksha. Hindi sila karapat-dapat na ikaw ay lumuhad. Si Xiaoyang, dad mo, paparating na. Huwag kang lumuhad, mga mababahong daga sa kanal. Kahit madagdagan pa sila, walang problema. Sasapantahin ko sila, at papatayin. Ikaw.
Lumuhod ka sa akin. Pangako mo sa akin. Basta lumuhod ako, palalayain mo ang mga magulang ko. Sige ba? Sige. Pangako ko sa iyo. Lumuhod. Huwag. Luyang. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Bumili ako ng sapatos. Madumi na. Hindi ka ba maglilinis nito? Chin Tianlong. Huwag kang masyadong lamabis. Tama nga. Nagkayo ko na siya. Ano pa ang ibig mong gawin? Wala kayong bahay sa pagkasabi nito. Kung hindi ka na maglalagot, maaring mawala ang buhay ng iyong mga magulang. Wala na. Papa, Mom, para sa inyo. Isinusugal ng anak. Huwag. Luyang. Huwag. Huwag kang lumuhod. Ikaw. Lit mo ako. Ha ha ha. Tingnan ninyo, ang itsura niya. Parang aso siya. Sino ang may lakas na gumalaw sa anak ko? Naghahanap ng kamatayan. Sino ang may lakas na gumalaw sa anak ko? Naghahanap ng kamatayan. Tatay. Nanay. Anak. Ay naku, anak. Bakit mo nasaktan ang anak ko? Jianglu, gusto kong bayaran nila ng milyong beses ang halaga. Oo ay atake ninyo ako. Kayo ang humawak sa mga tao ng Qi. Nag-iisip lang tungkol sa mga maliliit na tauhan. Forget na kayo mag-atake. Shameful. Nandito. Mag-good job kayo sa kanila. Ay. Mahal ko. Nagmulat ka na pala. Hindi ka nasugatan. Ay naku. Walang takot. Walang takot ah. Yishan. Ay naku. Pabilis. Ipakita mo sa akin. Itong maliit na mukha. Bakit ang dami ng pinsala? Kayong dalawang cute na bata. Si Ginoong Lo at General Bai. Darating na. Patay kayong lahat. Tatay, nanay, nausisan niyo si Ginoong Lo. At ang bagay kay General Bai ay nalantad na. Dalhin mo na si tatay at nanay at tumakbo na. Ha ha ha. Anak, huwag kang matakot, ha? Ang iyong tatay ay hindi nang agaw ng kahit paninuman. Huwag kang mag-alala, anak, ako at ang iyong tatay ay tapat at tuwing. HMPH. Ano ito sa inyo? Hindi makita. Hindi umiiyak ang kabaong. Nandito ako para tingnan kayo kung paano kayo mamamatay. Qin Jiangliu. Ang taong mamamatay ngayon ay ikaw. Sa puntong ito, hindi na ako magtatago. Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Pagbati sa general, pagbati kay Ginoong Lo. Mom at Dad. May isa na tumatawag sa inyo na Ginoong Lo, at may isa na tumatawag sa inyo na general. Anak, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang iyong tatay. Ako si Ginoong Lo ng One Way Group, at ako naman ang iyong ina. Siya ang bantog na. Dax siya 7-star na babae ng ligma. Imposible. Kayo, isang naglilinis ng inidoro, at isang naglilinis ng pinggan. Paano mangyayari ito? Si Ginoong Lo at General Bai. Tumahimik ka. Nabulag ka sa mga mata ng iyong aso. Tingnan mo ang kanilang suot. Sila ay mula sa Northern War Department, pinakamataas na antas ng Black Wind Army. Tingnan mo pa ang mga insignia. Iyon ay simbolo ng One Way Group. Eksklusibong marka ito. Nakaharap tayo sa isang malaking tao. Ang ibig mong sabihin, ang mga magulang ni Luyang ay Ginoong Lo. General Bai, nagkamali ako. Kami ay may mata ngunit hindi nakakaalam ng bundok. Ay, huwag kayo. Luyang, o hindi. Kuya Lu, nagkamali tayo. Sige. Pakiusap ka muna sa iyong mga magulang. Patawarin mo na ang aming buhay. Kapag kawalan ng pagnanasa sa aking anak, nagsimula pa rin siyang humingi ng awa dito. Hindi magagawa iyan. Pasukin ninyo. Dalhin niya pababa. Paano siya nakapatay? Sa aking anak, ipagbabawal na iyon sa kanya ng 1000 beses. Huwag po. Ikaw din si Jianglu. Maaari mo bang hingin ang dagdag na paa? Ay. Dad. Mom. Ang isa naman kayong si Chairman Lu. Ang dito si babae na guro. Ngunit, bakit niyo ako iniwang mag-isa sa bansa sa loob ng 20 taon? Hindi na bumalik para makita ako. Ha ha ha, anak. Mahabang kwento yan. Bakit hindi muna tayo magpakasal? Oo. Magpakasal muna tayo Matagal ko nang gustong uminom ng tsaa ng manugang. Ha ha ha, tama. Huwag magkamali sa tamang oras. Mahal na biyenan. Ngayon, kailangan tayo uminom ng maayos ng 2 baso. Ha? Ay, syempre naman. Ha ha ha.